Ang masigasig, tapat at simpleng binata ay sinamantala at ipinakulong, kaya't ipinaglaban niya ang kanyang sarili para sa hustisya. Ipinangako niya na hahanapin niya ang utak sa likod ng lahat ng bagay, simulan ang isang kahanga-hangang paghihiganti. Bago siya napreso, si Ted Yong ay isang masipag, matapat at mapagkakatiwalaang kabataan. Para kumita, araw-araw siyang nagde-deliver gamit ang motorsiklo, halos walang pahinga. Noong araw na iyon, nagde-deliver pa rin si Ted Yong gaya ng dati. Habang bumababa siya, napansin niya na ang mga dahon ng isang nakapaso na halaman sa hagdanan ay malapit ng matuyo. Bilang isang taong mahilig sa halaman, tinulungan ni Ted Yong na ilipat ang paso sa lilim, at nag-iwan pa ng isang paalala na nagpapayo sa may-ari nito na tandaan na huwag masyadong hayaang maarawan ang halaman. Matapos mag-deliver, hindi sinasadyang nakita ni Ted Yong ang isang matandang babae. Humingi ito ng tulong upang buhatin ang kanyang maleta at walang pag-aatubili, masaya siyang tumulong. Pagsapit ng gabi, umupo si Ted Yong sa labas ng convenience store, kumakain ng ilang pirasong kanin bilang hapunan. Sa sandaling ito, tumunog ang isang hindi pamilyar na telepono sa tabi niya. Sinagot niya ito at narinig ang boses ng isang batang babae. Sinabi ng dalaga na nakalimutan niya ang kanyang telepono, umaasa na matutulungan niya itong ibalik at nangako na bibigyan siya ng malaking gantimpala. Dahil gusto niyang kumita pa, agad na pumayag si Ted Yong. Pagkatapos dalhin ang telepono sa napagkasunduang lugar, natuklasan ni Ted Yong na ito ay isang liblib at tahimik na tunel. Sa oras na ito, tumawag muli ang babae na sinasabing hindi angkop na pumasok ang isang lalaki sa kanyang bahay at hiniling sa kanya na ilagay ang telepono sa telephone box sa tunel. Sumunod si Ted Yong, inilagay ang telepono sa box at kasabay nito ay kinuha ang bayad doon, kumita ng pera. Ang pakiramdam ni Ted Yong ay napakaganda, ngunit hindi niya inaasahan na ang nangyari noong gabing iyon ay ang simula ng isang bangungot. Pagkaraan ng ilang araw, sa isang maulan na araw, abala si Ted Yong sa paglilipat ng mga nabasang paso ng halaman sa loob ng bahay. Biglang may malakas na katok sa pinto, binuksan niya ito at nakita ang isang grupo ng mga pulis. Walang sabi-sabing inaresto ng mga pulis si Ted Yong sa kasong sexual assault at pagpatay. Lumalabas na kamakailan, isang batang babae ang pinatay at pinagputol-putol ang katawan at hindi alam kung bakit tila tinukoy ng pulisya si Ted Yong bilang salarin. Pakiramdam niya ay biktima siya ng kawalang katarungan at sinikap niyang magpaliwanag, ngunit iginiit lamang ng pulisya ang kalubhaan ng kaso at tumangging palayain siya. Napakabilis, nalaman ng kasintahan at mga kaibigan ni Ted Yong ang balita ng kanyang pag-aresto. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang bumisita na nagsasabing ang kanyang personal na impormasyon ay naipost online at pinayuhan siyang magpakatatag na sila ay tutulong sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kanyang kasintahan upang makita si Ted Yong. Sa harap ng kanyang kasintahan, sumigaw siya na siya ay inosente at iginiit na hindi niya pinatay ang sinuman. Naniniwala ang kasintahan sa pagkatao ni Ted Yong. Nangako siyang gagawin ang lahat upang mailabas siya at umupa siya ng abogado. Sinabi ng abogado na ang apurahan ngayon ay makahanap ng alibi para kay Ted Yong. Naalala ng kasintahan at mga kaibigan na isa siyang delivery person at bawat paghahatid ay may record. Sa paghahanap lamang ng mga record na ito ay mapapatunayan na wala siyang oras para gawin ang krimen. Sa detention center, nakipagtulungan si Ted Yong sa kanyang kasintahan, maingat na inaalala ang kanyang sitwasyon sa paghahatid sa mga nakalipas na araw. Batay sa mga salaysay na ito, natagpuan ng kanyang mga kaibigan ang mga delivery receipt na mayroon siyang ugali na itago. Nakipag-ugnayan sa mga kasamahan sa pagde-deliver, natagpuan ang bawat lugar na dinaanan niya noong araw ng krimen at sinuri ang lahat ng kalapit na titis camera. Sa huli, salamat sa walang humpay na pagsisikap ng lahat, ang buong ruta at tiyak na oras na dinaanan ni Ted Yong noong araw na iyon ay nakolekta ng kumpleto. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang paglilitis at iniharap ng abogado ang ebidensyang ito. Ayon sa schedule, noong araw ng krimen, si Ted Yong ay abala sa pagde-deliver buong araw. Wala talagang oras para pumatay at magtapon ng bangkay. Ang paghaharap ng schedule ng oras ay nagbigay kay Ted Yong ng pag-asa na mapawalang sala. Gayunpaman, ang mapanlinlang na akusasyon ng taga-usig ay mabilis na nagpabago sa sitwasyon. Ipinakita ng taga-usig ang satellite positioning ng mga galaw ni Ted Yong noong araw ng krimen at ginamit iyon upang magbigay ng maraming tanong. Noong araw na iyon, nagkataong nag-deliver si Ted Yong sa residential area kung saan nakatira ang biktima at ang oras mula sa pag-akyat hanggang sa pagbaba ng hagdan ay lumampas sa karaniwang oras ng pagde-deliver. Sumagot si Ted Yong na dahil iyon sa nakapaso na halaman, inilipat niya ito at nag-iwan ng paalala, kaya't umabot ng ilang minuto. Patuloy na nagtanong ang taga-usig kung bakit kinailangan ni Ted Yong na magdala ng maleta noong araw na iyon. Ipinaliwanag ni Ted Yong na pagkatapos mag-deliver, tumulong siya sa isang matandang babae. Ngunit hindi inaasahan na sinabi ng taga-usig na ang maleta ay ang mismong maleta na itinapon sa pinangyarihan ng pagtatapon ng bangkay. Pinatunayan ng resulta ng pagsusuri na ang maletang ito ay ginamit upang magdala ng katawan. Bukod pa rito, ipinakita ng CCTV camera ng convenience store na hawak ni Ted Yong ang telepono ng biktima. Ipinaliwanag niya na nagkataon lamang na nakuha niya ito at ibabalik sa nawalan. Gayunpaman, nagbigay ng ebidensya ang taga-usig na nagpapatunay na ang tunel kung saan ibinalik ni Ted Yong ang telepono ay ilang 10 metro lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng pagtatapon ng bangkay. Bukod sa mga
kahina-hinalang puntong ito, nagbigay din ang tagausig ng isang napakahalagang ebidensyang matibay. Natuklasan sa investigasyon na ang biktima ay pinagputol-putol ang katawan sa loob mismo ng kanyang gusaling tinitirhan at may natagpo ang male fluid sa ari ng biktima. Pinatunayan ng resulta ng pagsusuri na ang fluid sample na ito ay ganap na tugma sa kay Ted Yong. Lahat ng ebidensya ay tiyak na nakaturo kay Ted Yong. Batay dito, inakusahan siya ng tagausig ng pagpatay at sexual assault. Sumigaw si Ted Yong na inosente siya, wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Sa pagkakataong ito, muling nagsalita ang tagausig. Ang nakapaso na halaman na sinabi ni Ted Yong na naarawan ay wala sa gusaling iyon, kaya't labis siyang nawala ng pag-asa. Noong araw na iyon, muling bumisita ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, sa puntong ito, tinalikuran na ng abogado ang pagtatanggol, maging ang kasintahan ay nawalan na rin ng tiwala kay Ted Yong. Ang dahilan ay sa larawan ng ebidensya sa pinangyarihan, nakita niya ang matching bracelet na pag-aari ni Ted Yong. Sa kanyang pagkalugmok, inalis niya ang bracelet at piniling makipaghiwalay sa kanya, hindi na niya makumbinsi ang sarili na maniwala sa kanyang kasintahan sa harap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, inatulan si Ted Yong ng panghabang buhay na pagkakakulong at dinala sa bilangguan, naghihintay sa kanya ang kadiliman na parang kailaliman. Hindi nagtagal matapos maging bilanggo sa kulungan, bumisita si Attorney Kim kay Ted Yong. Nagduda si Attorney Kim sa kaso ni Ted Yong na ang investigasyon ng taga-usig ay hindi isinasaalang-alang ang ibang mga posibilidad. Umaasa siyang sisikapin ni Ted Yong na alalahanin ang anumang mga pahiwatig na maiisip at gagawin niya ang lahat upang tulungan siya. Para kay Ted Yong na nakakulong, si Attorney Kim ay parang tagapagligtas sa oras ng kawalan ng pag-asa. Nagtiwala si Ted Yong kay Attorney Kim at ikinuwento ang tungkol sa bracelet. Napansin niya kamakailan na ang bracelet sa larawan ng ebidensya sa pinangyarihan ay tila hindi kanya. Ang kanyang bracelet ay maaaring naiwan sa dormitoryo ng kanyang nakababatang kapatid. Noong araw na nag-deliver siya, pumunta siya sa dormitoryo ng kanyang nakababatang kapatid para umidlip sandali at doon nahulog ang kanyang bracelet. Isinulat ni Attorney Kim ang kahina-hinalang puntong ito at sinabing magbubukas ito ng isang ganap na bagong pananaw para sa kaso. Pinayuhan niya si Ted Yong na huwag sabihin ito sa iba. Bilang isang bagong dating na bilanggo, si Ted Yong ay nakaranas ng lahat ng uri ng pang-aapi sa kulungan. Ngayon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Attorney Kim, naniniwalang kapag nalinis na ang ebidensya tungkol sa bracelet, mapapawalang sala siya. Gayunpaman, muling nagbigay ng matinding dagok ang katotohanan kay Ted Yong. Hindi lang si Attorney Kim ang hindi nagdala ng pag-asa para sa pagbabago ng kaso. Nagdala pa siya ng masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Ayon kay Attorney Kim, nang dumating siya sa dormitoryo, patay na ang kanyang kapatid at may naiwang suicide note sa loob ng dormitoryo. Ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid ay nagpawalang saysay sa huling pag-asa ni Ted Yong. Noong gabing iyon, sa kawalan ng pag-asa, pinili ni Ted Yong na magpakamatay. Gayunpaman, bago siya pumikit, tila nakita niya ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Nang marinig niyang sinasabi ng kanyang kapatid na dapat siyang mamuhay ng matatag para sa ilusyon na iyon, sinubukan ni Ted Yong ng 3 beses, ngunit lahat ay nabigo. Sa pagdaan sa matinding pagdurusa at kawalan ng pag-asa, si Ted Yong ngayon ay nabubuhay ng hindi tao at hindi rin patay, araw-araw na namumuhay na parang isang walang kaluluwang bangkay. Bawat buwan, bumibisita ang kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi si Ted Yong na makita ang sinuman. Nawala na ang lahat ng pananalig niya sa buhay at sa pagkakaroon ng buhay. Sa araw ng pagkabuhay, nagdaos ng seremonya ang simbahan sa loob ng kulungan at dinala si Ted Yong ng gwardiya upang dumalo. Dahil sa diakono ng simbahan, isa rin siyang bilanggo. Inabot niya kay Ted Yong ang isang piraso ng tinapay at ginamit ang mga salita ng Diyos upang aliwin ang kanyang katawan na wala ng kaluluwa. Ginising siya na kahit hindi siya makapag-adjust, kailangan niyang magsikap na mabuhay pa. Tingnan ang natitirang bahagi ng iyong buhay bilang isang regalo mula sa Diyos at gawin ang lahat ng mga bagay na pinagsisisihan mong hindi mo nagawa. Ang mga salita ng diakono ay tumago sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ted Yong. Sa wakas, humagulgol siya. Sa mahabang panahon ng kapaitan at kadiliman pagkatapos noon, si Ted Yong ay naging isang mananampalataya ng Diyos. Tahimik niyang tiniis ang pambubuli ng kanyang mga kapwa bilanggo habang ginagawa ang lahat upang harapin ang buhay. Nagbasa ng mga libro, nag-ehersisyo, kumuha ng mga technical certificate at nagtanim ng mga buto ng halaman. Unti-unti, dumating ang tagsibol. Ang mga certificate na nakuha ni Ted Yong ay nagtambak na ng mataas at ang mga buto na itinanim niya ay sumibol na rin. Dahil sa pang-araw-araw na pagsasanay, siya ngayon ay lalong lumalakas at nagiging matatag. 5 taon na ang lumipas, ang mga punla na inalagaan ni Ted Yong ay naging isang buong nursery. Itinuring siya ng mga gwardiya bilang isang eksperto sa halaman at bawat may problema sa mga halaman, lumalapit sila upang humingi ng payo. Ang pagtitiyaga ni Ted Yong ay higit sa lahat dahil sa diakono na laging nagmamalasakit at itinuturing siyang kaibigan. Ngunit dumating din ang araw na pinalaya ang diakono mula sa kulungan, nalulungkot si Ted Yong at malungkot na nagpaalam sa kanyang nag-iisang kaibigan. Yumukod siya ng malalim at malakas na nagpasalamat sa kanyang pagmamalasakit at pagsasama sa loob ng maraming taon. Matapos lumabas ng bilangguan ang diakono, pinalitan siya ni Ted Yong bilang bagong diakono ng simbahan. Sa paniniwala sa Diyos, natagpuan na sana ni Ted Yong ang dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang buhay.
buhay. Ngunit isang araw, ang paglitaw at pagtatapat ng isang bagong kapwa bilanggo ang nagpagulantang kay Ted Yong sa isang madilim na katotohanan. Napakabata pa ng kapwa bilanggo. Ginawa ni Ted Yong ang itinuro sa kanya ng dating diakono. Binigyan niya ang binata ng isang Biblia, umaasang makakahanap siya ng lakas upang mabuhay mula rito. Gayunpaman, habang nagkukumpisal, sinabi ng binata kay Ted Yong na biktima siya ng kawalang katarungan. Kung hindi sana siya naging mabait sa simula at ibinalik ang telepono, hindi sana nangyari ang lahat. Nagkumpisal si Ted Yong na ang simula ng kanyang kawalang katarungan noong taon na iyon ay dahil din sa pagpulot ng telepono. Pagkatapos noon, binanggit ng binata ang isang attorney Kim na pagkatapos makita siya, ang ina ng binata ay namatay sa kakaibang paraan. Ngunit hindi siya makapaniwala na nagpakamatay ang kanyang ina, isang ina na laging nagpapayo sa kanyang anak na huwag gumawa ng anumang katangahan, paano niya pipiliin na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ang salaysay ng binata ay labis na ikinagulat ni Ted Yong. Ang bawat detalye mula sa proseso ng pagiging inosente ay halos kapareho ng nangyari sa kanya. Mula noon, nagsimulang suriin muli ni Ted Yong ang kanyang kaso. Kinabukasan, ang binata na nagkumpisal sa kanya ay natagpuang patay sa loob ng kulungan. Ang dahilan ay suicide din. Sa puntong ito, halos nakatitiyak na si Ted Yong na sa likod ng dalawang kaso ng kawalang katarungan sa kanya at sa binata, tiyak na may isang madilim na kamay na nagmamanipula sa lahat. Sa makatuwid, kusang loob na nakipag-ugnayan si Ted Yong kay attorney Kim, nagsinungaling na may naaalala pa siyang ibang pahiwati. Nang magkita sila, kinwestiyon ni Ted Yong si attorney Kim. Hindi siya naniniwala na ang pagkakatulad sa pagitan ng kanyang kaso at ng binata ay nagkataon lamang. Sa katunayan, pagkatapos ng pagtatanong, inalis ni attorney Kim ang kanyang huwad na maskara at ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Sa isang masamang tingin, hayagan niyang inamin na ang buong kaso ay gawa-gawa lamang. Mula nang matanggap ni Ted Yong ang telepono, isang balangkas ang tahimik na nagsimula. Pagkatapos, natagpuan ng kanyang nakababatang kapatid ang bracelet ni Ted Yong sa dormitoryo at napansin ang isang bagay na hindi karaniwan. Bilang resulta, siya ay pinatay. Nang marinig ang katotohanan, si Ted Yong ay nakaramdam ng matinding galit na nung panabalang araw ay papatayin niya si attorney Kim upang hugasan ang kanyang kawalang katarungan. Matapos magpasya, pumunta si Ted Yong sa pari upang ibalik ang Biblia. Tahimik na kinuha ang pako na nakatago sa ilalim ng lamesa sa simbahan, na nung panasimula ngayon ay babayaran niya ng dugo ang dugo at ng ngipin ang ngipin. Ang utak sa likod ng paglikha ng kaso ng kawalang katarungan at pag-akusa kay Ted Yong ay isang binata na nagngangalang Johan. Si Johan ay dalubhasa sa pagtulong sa mayayaman na lutasin ang mga problema tulad ng pagpatay. Kung ang anak ng isang mayamang pamilya ay gumawa ng gulo, hahayaan ni Johan ang ama nito, ang chairman ng isang korporasyon, na gumastos ng malaking halaga ng pera upang bumili ng isang partikular na eskultura. Ang pagtanggap ng eskultura ay nangangahulugang tinanggap ni Johan ang komisyon. Pagkatapos, maingat siyang magsasagawa ng perpektong pag-aakusa na nagpapahintulot sa mga inosenteng tao na akuin ang pagkakasala upang ang mga mayamang bata ay makawala sa batas. Ang taong gumaganap ng gawain ng paglilinis para kay Johan upang lumikha ng isang peking pinangyarihan at huwad na ebidensya sa bangkay ay isang mamamatay tao na doktor. Magkasabwat din si attorney Kim at si Johan. Noong araw na iyon, natanggap ni Johan ang tawag mula kay attorney Kim. Alam na si Ted Yong ay nakadiskubre sa katotohanan. Upang ayusin ang gulo, muling nakipag-ugnayan si Johan sa doktor. Kasabay ng pagtanggap ng doktor sa misyon, si Ted Yong naman sa kulungan ay isinasagawa ang kanyang lihim na plano. Sa panahong ito, salamat sa kanyang patuloy na umuunlad na mga kasanayan, hindi na natatakot si Ted Yong sa big boss sa kulungan at binugbog pa niya ang kanyang kalaban hanggang sa mabasag ang kanyang mga ngipin. At sinabihan siyang huwag na siyang guluhin. Hindi inaasahan na si Ted Yong ay magiging ganoon katapang, kaya't nagalit ang big boss. Matagal na niyang binalak na alisin si Ted Yong, ngunit palihim siyang kinausap ng warden na nagpapahiwatig na hindi siya dapat kumilos ng walang pag-ingat. Magkasabwat ang dalawang ito, gumagawa ng mga pagpatay at pinsala sa loob ng kulungan. Ngunit kamakailan, namatay ang binata na biktima ng kawalang katarungan, kaya natakot ang warden na lumaki ang gulo, kaya pinayuhan niya ang big boss na huwag munang kumilos. Pagkalabas ng kulungan, si Diakono ay kinuha ang repair shop ng kanyang ama at nabuhay sa pamamagang ng pag-aayos ng mga electrical appliance. Nang malaman niya mula sa pari na ibinalik ni Ted Yong ang Biblia, nag-alala si Diakon no nagpunta siya upang makita si Ted Yong. Nag-aalala kung gusto na ba niyang sumuko sa lahat. Umiling si Ted Yong at nagpa siyang sabihin kay Diakon no ang kanyang plano. Gusto niyang tumakas sa kulungan. Pinaalalahanan ni Diakon no si Ted Yong na ang kulungan ay isang pader na tanso at pader na bakal at ang pagtakas ay mahirap tulad ng pag-akyat sa langit. Gayunpaman, tila may detalyadong plano na si Ted Yong. Sinabi niya na hindi siya aakyat sa pader para tumakas, ngunit lalabas ng legal mula mismo sa pangunahing gate ng kulungan. Upang maisakatuparan ang kanyang layunin na tumakas sa kulungan, nagsimulang kumilos si Ted Yong ng palihim sa kalagitnaan ng araw. Sa araw, habang naglilinis, sadyang binibigyang pansin ni Ted Yong ang oras ng pagpapalit ng shift ng mga gwardiya, ang susi sa pagbukas ng gate, ang oras ng pagdating ng sasakyan na naghahatid ng pagkain, at iba pa. Ang lahat ng ito ay kailangan niyang ihanda ng detalyado at walang pagkukulang. Gayunpaman, puno ng panganib ang kulungan. Noong gabing iyon, isang kapwa bilanggo ang inilipat sa selda ni Ted Yong. Ipinadala siya ng big boss, lumabas na galit pa rin siya, at gusto niyang turuan
ng leksyon si Taedyong. Ngunit mali ang kalkulasyon ng plano ng Big Boss. Napagtanto ni Taedyong ang panganib at pagkatapos lamang ng ilang sandali ay nabaliktad niya ang sitwasyon at natalo ang kapwa bilanggo nang walang galos. Ngunit sa parehong oras, napagtanto din ni Taedyong na ang Big Boss ay isang malaking banta na kailangang alisin. Kaya, kinabukasan, sadyang kinausap ni Taedyong ang Big Boss, binanggit ang tungkol sa panggagahasa niya sa kanyang sariling kapatid. Sadyang ginagalit siya. Galit na galit ang Big Boss hanggang sa umabot sa punto na gusto na siyang patayin. Ngunit dumating ang gwardiya at kinontrol siya sa pinangyarihan at ikinulong siya sa solitary confinement. Bukod sa pag-alis ng balakid, humingi rin si Taedong sa gwardyang si Giang na madalas magpakita ng pagmamalasakit sa kanya ng ilang piraso ng espongha na tila walang silbi. Lihim niyang itinago ang espongha sa ilalim ng kaldero ng bulaklak at dinala ito sa bodega sa ibang lugar. Kinabukasan, inatake niya ang kapwa bilanggo na naglilinis sa lugar na iyon at pagkatapos ay kusang nagpalista upang maglinis sa halip niya. Gamit ang pagkakataon habang naglilinis, pumunta si Taedong sa bodega, inilabas ang espongha at ginamit ito bilang hulmahan upang makuha ang bakas ng susi. Sa huli, nang walang nakakakita, nagbuhos siya ng isang malagkit na substansya sa hulmahan at itinago ang susi na naghihintay na tumigas sa gitna ng mga bulaklak. Susunod, gumawa ng dahilan si Taedong upang ayusin ang sasakyan ng gwardiya. Sa totoo lang, habang umalis ang gwardiya, tumakbo siya sa paggawaan, ginamit ang kanyang natutunang kasanayan upang matagumpay na putulin at kopyahin ang dalawang susi. Nang bumalik ang gwardiya at nag-inspeksyon tulad ng dati, hindi niya nakita ang mga susi na itinago ni Taedong. Ang dahilan ay hindi ito nakalagay sa katawan niya, kundi nakatago sa supot ng hamburger na dinala sa kanya ng gwardiya. Kasabay nito, dumating sa kulungan ang kasabwat ni Johan na doktor na mamamatay tao, gumawa ng dahilan upang magbigay ng bakuna sa mga bilanggo, ngunit sa katunayan ay lihim na nagbabalak magbigay ng nakakalasong gamot upang patayin si Taedong. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang natulungan ni supervisor si Taedong. Bukas, magkakaroon ng paligsahan sa martial arts sa kulungan, at tumaya ang supervisor kay Taedong na napakahusay lumaban. Dahil ayaw niyang maapektuhan ng pagbabakuna ang pagganap niya, naghanap siya ng ibang tao na babakunahan sa halip ni Taedong. Gayunpaman, ang isip ni Taedong ay hindi nakatuon sa laban. Kinabukasan, madali lang siyang lumaban at tinalo ang isa sa kanyang mga kalaban para matapos na ang bagay. Ngayon na mismo ang araw kung kailan pinlano ni Taedong na tumakas at kalahating oras na lang bago ang oras ng pagpapatupad ng plano. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ng doktor na mamamatay tao na ang nagbabakuna ay peke at iginiit na si Taedong mismo ang pumunta para magpabakuna. Tiningnan ni Taedong ang oras at pumayag magpabakuna. Nang hindi alam na pinalitan ng doktor ang bakuna ng nakakalasong gamot. Matapos maturukan ng gamot, naghintay si Taedong ng tamang sandali. Inilabas ang nakatagong pako, isinaksak ang pako sa saksakan ng kuryente na naging sanhi upang maputol ang supply ng kuryente at huminto sa paggana ang mga GTS camera. Pagsasamantala sa pagpunta ng gwardiya upang suriin ang supply ng kuryente, sumingit si Taedong sa tanggapan ng gwardiya at nagnakaw ng susi. Pagkatapos ay ginamit niya ang kinopyang susi upang buksan ang bodega at lihim na nagsuot ng sibilyan na damit para madali ang pagtakas. Pagkatapos ay ginamit niyang muli ang ninakaw na susi upang buksan ang lahat ng bakal na pintuan sa daanan at sa wakas ay nakarating sa ilalim ng bentilasyon na tubo. Ang bentilasyon na tubo ang tanging lugar na makakaiwas sa paningin ng gwardiya. Inalis ni Taedong ang panlabas na damit bilanggo, gumapang sa bentilasyon na tubo at maingat na gumalaw sa loob. Hindi masyadong mahaba ang bentilasyon na tubo at di nagtagal, nakita na ni Taedong ang silid dalawanan sa ibaba mula sa loob ng bentilasyon na tubo. Matapos matukoy ang lugar na lulunsaran, bumaba si Taedong mula sa bentilasyon na tubo at lumapag sa isa pang bodega. Ang labas ng bodega ay ang pasilyo na patungo sa serbisyo na lugar ng kulungan. Ang pagdating sa serbisyo na lugar ay nangangahulugang ilang metro na lang ang layo sa pangunahing tarangkahan ng kulungan at kalayaan. Nagpanggap si Taedong na isang bisita, umupo sa lobby ng serbisyo na lugar at tahimik na ginupit ang kahon ng pagkain na dinala ng isang matandang lalaki upang magdulot ng kaguluhan at makatakas siya gamit ang pagkakataon. Dahil sa maingat na plano, nakalabas nga si Taedong sa malaking pintuan ng serbisyo na lugar. Sa kasamaang palad, sa mismong sandali ng paglabas niya, ang epekto ng gamot sa kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Sa huli, hindi siya nakatayo at nawala ng malay sa mismong harap ng pintuan na nagpatigil sa lahat ng kanyang pagsisikap sa huling hakbang. Napansin ni Gwardiya Giang ang balak ni Taedong na tumakas at nagsalita ng mga salitang hindi kaaya-aya. Maghihintay siya na gumaling si Taedong bago magpatuloy sa investigasyon. Nagpasalamat si Taedong kay Diakono sa pamamagitan ni Gwardiya Giang. Ang bumili ng bitamina para sa kanya ay si Diakono, masasabing muling iniligtas ni Diakono ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, kakalabas pa lang ni Loe mula sa solitary confinement, agad siyang nanguna sa kanyang mga tauhan upang guluhin si Taedong. Gayunpaman, si Taedong ay matagal ang sanay na maging alerto sa panganib, kaya't ang sipa ni Loe ay sumala. Sa harap ng pagiging agresibo ni Loe, hinarap ni Taedong si Loe nang mag-isa. Marami ang tao ni Loe, ngunit minaliit niya si Taedong. Sa kanyang napakahusay na kakayahan, natalo ni Taedong ang lahat ng tauhan niya. Sumugod si Loe na may hawak na matalim na kutsilyo. Para mabuhay, si Taedong ay naging parang isang baliw na hayop. Pagkatapos ng ilang paghampas, nakontrol niya si Loe at inatake ang mahinang punto niya. Pagkatapos nito, ikinulong si Taedong sa solitary confinement. Sa panahong ito, muli niyang nakita ang ilusyon ng kanyang nakababatang kapatid. Labis siyang nagsisisi na hindi niya ito naprotektahan. At kailangan niyang sirain ang taong kumuha ng buhay ng kanyang kapatid. Nang gabing iyon, si Taedong at ang ilan pang mga bilanggo ay tinakpan ang ulo at binugbog ng mga gwardiya. Pagkatapos
ay isinakay sila sa isang lihim na sasakyan ng bilangguan patungo sa isang kakaibang lugar. Ang nangyari ngayong gabi ay plano rin ni Johan. May malawak na koneksyon si Johan sa politika. Kahapon, pumunta siya sa chief ng pulisya upang samahan siya na makipagkita sa supervisor ng kulungan. Inutusan ng chief ang supervisor na sundin ang anumang hiling ni Johan. Nagbigay si Johan ng panukala sa supervisor na humihiling na palihim na ilabas ang mahigit isa seryosong kriminal mula sa kulungan. Bilang bayad, naghagi si Johan ng 2 gintong bara na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa supervisor. Agad na pumayag ang matakaw na supervisor. Pagkatapos, naghanap ang supervisor ng ilang gwardiya, nagbigay sa bawat isa ng malaking halaga ng pera at hiniling na makipagtulungan sila. Salamat sa koordinasyon ng supervisor at maraming gwardiya, kabuang 12 bilanggo, kasama si Tedong, ang palihim na inalis sa kulungan. Sa pagkakataong ito, si Johan ay mayabang na nagbabasa ng mga file ng 12 bilanggo na ito. Bawat isa sa kanila ay mga mabibigat na kriminal, maliban kay Tedong na inosente. Nang gabing iyon, si Tedong at ang 11 pang bilanggo ay dinala sa isang lihim na lokasyon. Kinabukasan, lahat ng 12 ay pinalitan ng puting damit. Sa sandaling ito, tila sila ay nasa isang inabandunang pabrika, at ang taong nakatayo sa pinakamataas na posisyon na sumalubong sa kanila ay ang mastermind sa likod ng lahat. Si Johan, na may mukhang nasasabik, ay nagdeklara sa 12 bilanggo na ito ang lupain ng pagkakataon para sa kanila. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Tedong na si Johan ang pinakamalaking kaaway na nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Si Johan ay kinatawa ng isang kumpanya ng pamumuhunan, isang henyo ngunit isa ring baliw. Minsan siyang nag-utos sa isang mamamatay tao na may palayaw na doktor na putulin ang daliri ng isang tao at pagkatapos ay ikabit ang tunay na daliri sa isang peking estatwa. Bukod pa rito, palihim din na pinamamahalaan ni Johan ang isang espesyal na kumpanya ng seguridad na naglilingkod sa mga mayayaman, tinutulungan silang linisin ang kalat pagkatapos ng pagpatay ng kanilang mga anak at humanap ng mga skripisyo. 5 taon na ang nakalipas dahil sa pagkasira ng isip, isang anak ng kongresista ang pumatay at kinuha ni Johan ang tungkulin na hawakan ang kaso. Nagpadala siya ng mga tao sa pinangyarihan ng krimen at gumamit ng modernong teknolohiya upang detalyadong muling likhain ang modelo ng pinangyarihan. Na tumulong sa kanya na makita ng malinaw ang bawat patak ng dugo at bawat fingerprint kahit na libu-libong kilometro ang layo. Matapos malaman ang sitwasyon, ginamit ni Johan ang siksik na network ng THS camera sa buong bansa upang maghanap ng isang malas na tao na nagpakita malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nang pagkakataong iyon, hindi sinasadyang dumaan si Tedong sa lugar na ito. Matapos mapili ang taong sisisihin, pinasubaybayan ni Johan ang bawat galaw ni Tedong upang malaman ang kanyang mga koneksyon, personal na interes, at lahat ng iba pang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkatapos, isang espesyal na pangkat ng tagapaglinis ang pumasok sa bahay ni Tedong upang mangolekta ng mga fingerprint at lahat ng iba pang kapaki-pakinabang na bagay. Pagkatapos, kinopya ng grupo ang fingerprint at bakas ng paa ni Tedong sa lahat ng naugnay na bagay sa pinangyarihan ng krimen. Gumamit pa sila ng basurang pantahanan na itinapon ni Tedong upang kumuha ng likido sa katawan niya at pagkatapos ay inutusan ang doktor na iturok ito sa katawan ng biktima. Na lumilikha ng peking ebidensya na pinatay at ginahasa ni Tedong ang biktima. Sa paglikha ng salarin, si Johan ay napakaingat at walang pinalampas na detalye. Nang matuklasan niya sa kamera na nawala ni Tedong ang kanyang bracelet, agad na nag-utos si Johan na gumawa ng eksaktong kopya at ilagay ito sa pinangyarihan. Pagkatapos, nang malaman niya sa abogado na ang tunay na bracelet ay nasa dormitoryo ng nakababatang kapatid ni Tedong. Ang doktor na mamamatay tao ay pumasok sa dormitoryo, pinatay ang nakababatang kapatid upang sirain ang ebidensya. Kahit ang pinakamaliit na detalye ng pumasok at lumabas si Tedong sa lugar ng pinangyarihan, mula sa pagtulong sa isang matanda na magdala ng maleta hanggang sa paglipat ng ornamental na halaman sa pasilyo. Lahat ay sinadya na inayos ni Johan batay sa personal na katangian ni Tedong. Matapos makumpleto ang isang sopistikadong at detalyadong planong paggawa at paglikha ng ebidensya, si Tedong ay naging skripisyo para kay Duque Uon ayon sa kagustuhan ni Johan at kinailangan niyang magdusa sa kulungan. Sa kabaligtaran, ginamit ni Johan ito upang palakasin ang kanyang relasyon sa mambabatas. Ngayon, pagkalipas ng 5 taon, bukod sa pag-frame ng 7 inosenteng tao, sinimulan muli ni Johan ang isang bagong laro ng pangangaso. Isang gabi, ang mga bilanggo, kasama si Tedong, ay inilipat sa isang lihim na pabrika. Habang naguguluhan pa sila, natuklasan nila na may isang masaganang piging sa loob ng pabrika. Halos lahat ay nakatulog sa pagkalito, maliban kay Tedong. Hating gabi, sinubukan niyang tumakas. Pinalibutan siya ng mga mersenaryo na may hawak na baril bilang gwardiya. Maingat na nagtago si Tedong, gumapang, unti-unting lumalapit sa labasan. Ngunit sayang, napakaraming mata malapit doon at sa huli ay nakita pa rin si Tedong. Tinutukan siya ng baril ng mga mersenaryo at dumating din si Johan na nagmamaneho. Kinawayan niya si Tedong na lumapit, nagpakita ng kabaitan na nais siyang ihatid sa kanyang silid. Siyempre, hindi sumakay si Tedong. Ipinilit lang niyang itanong kay Johan kung bakit niya sila dinala doon. Ibinunyag ni Johan na di magtatagal, ang mga bilanggo ay lalahok sa isang espesyal na kompetisyon. Dahil napilitang bumalik, nakita ni Tedong na ang lalaking hindi kabilang sa kanyang grupo at ang kanyang mga kasabwat ay patuloy na kumakain ng matakaw sa sala. Muling nagbitiw si Loe ng masamang salita kay Tedong na nagdeklara na balang araw ay maghihiganti siya. Nagpalitan ng masasakit na salita ang dalawang panig at malapit ng maglaban nang magpaputok ng babala ang mga mersenaryo mula sa itaas at pansamantalang huminto si Tedong at Loe. Maaga pa kinabukasan, kasabay ng maingay na loudspeaker, mahigit 1-0 bilanggo ang
humarap sa isang bagong umaga na puno ng panganib. Matapos isuot ang puting damit na inihanda ni Johan, ang mga bilanggo ay tinipon sa isang bakanting lote sa pabrika. Nakatayo si Johan sa pinakamataas na posisyon at nagdeklara na ito ay isang lupain ng oportunidad, isang racetrack. Susunod, ang mga bilanggo ay kailangang magmaneho ng mga kotse na random na itinalaga upang lumahok sa isang walang alituntunin na karera. Isang bilanggo ang nagpahayag ng hindi pagkakontento sa kayabangan ni Johan, tumanggi na lumahok sa laro. Hindi inaasahang, agad na nagpaputok si Johan ng baril, pinatay ang taong ito sa lugar. Pagkatapos ng pagpatay upang manakot, ang natitirang mga bilanggo ay tuluyang tumahimik at naging masunurin. Sa tense na kapaligiran, nagmaneho ang mga tauhan ni Johan ng isang truck. Idineklara ni Johan na ang nasa likod ng truck ay 5 bilyong won na cash at ang halagang ito ay mapupunta sa mananalo ng karera. Susunod, kailangang pumunta ng mga bilanggo sa repair shop upang kunin ang kaukulang kotse batay sa numero sa kanilang damit. Bukod sa mga kalahok, nag-imbita rin si Johan ng 2 manonood at ang isa sa kanila ay si Duki Won. Ipinaliwanag ni Johan sa lalaki na ang karerang ito ay isang labanan ng mga aso, katulad ng mga labanan hanggang kamatayan sa sinaunang Roman Colosseum at gusto niyang makita niya mismo ang labanan ng mga natrap na hayop na ito. Pagkatapos nito, binalak niyang palawakin ang kompetisyon na ito upang maging isang pandaigdigang negosyo, gawing mga hayop panlaban ang mas maraming bilanggo at umakit ng hindi mabilang na mayayamang tao upang tumaya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga bilanggo sa repair shop sa loob ng pabrika upang kunin ang kanilang mga sasakyan. Dahil sa random na paglalaan, ang sasakyan na natanggap ng bawat isa ay ganap na magkakaiba mula sa brand hanggang sa features. Mayroong nakakuha ng top tier na supercar, mayroong tulad ni Loe na nakakuha ng isang lumang, sira-sirang sedan. Sa mga bilanggo, si Sam Chul ang unang humingi na makipagkita kay Johan. Nagpakita siya ng lubos na paggalang, nagmungkahi na magtatag ng isang pangmatagalang pakikipagsosyo at nangakong magiging pinakamahusay na laruan ni Johan. Pumunta rin si Lo para makipagkita kay Johan. Sinabi niya na kung manalo siya sa karera, umaasa siyang makakakuha siya ng ibang gantimpala mula kay Johan. Gusto ni Loe ang buhay ni Tedong. Tumawa si Johan ng malakas, hindi siya nag-aalala tungkol sa buhay o kamatayan ng mga manlalaro. Kung may kakayahan si Loe na patayin si Tedong sa laro, mananahimik lang siyang manunood. Dahil walang patakaran ang karera, nagsimulang mag-agawan ang mga bilanggo. Nais ng lahat na makuha ang pinakamahusay na kotse. Sa kanila, ang bilanggo Dirty. 1-0 ay lumapit kay Tedong, nais na magtatag ng alyansa at ipinagmamalaki ang superior na supercar na nakuha niya. Sa gabi, tinulungan siya ni Tedong na ayusin at patibayin ang supercar. Sa sandaling ito, dinala ng lalaking may tatoo ang ilang tao upang tangkaing nakawin ang kotse. Gayunpaman, mabilis na nagmaneho si Tedong at sinagasaan ang lalaking may tatoo. Ang ginawa ni Tedong ay nagulat kay Loe. Nagmaneho siya ng mabilis at humabol sa likuran, nais patayin si Tedong at nakawin ang kotse. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Tedong. Pinindot niya ang gas at direktang binangga ang kotse ni Loe. Dahil sa banggaan, nahilo si Loe. Nang makita ito, inutusan ni Johan ang mga mersenaryo na kumilos. Nang muling nagpaputok ng babala ang mga mersenaryo, pansamantalang huminto ang gulo ng mga tao ni Loe. Ngunit dahil din sa banggaan, sumabog ang supercar ng bilanggo Div. 1-0, sa sandaling sumabog ang kotse, nagkataong natuklasan ni Tedong na mayroong isang espesyal na tulay na ramp malapit doon na ginagamit upang maghatid ng mga sasakyan. Ang daan na iyon ay direktang patungo sa malayang mundo sa labas. Mula noon, muling sumighi sa isip ni Tedong ang intensyon na tumakas. Upang ihanda ang kanyang pangalawang pagtakas, kinabukasan, humingi si Tedong na makipagkita kay Johan. Sa katunayan, ginamit niya ang pagkakataong makipag-usap upang pagmasdan ang topografiya at sitwasyon sa paligid, naghahanap ng anumang posibilidad na makatakas. Ang karera ay magaganap bukas. Nang gabing iyon, ganap na binago ni Tedong ang kanyang sasakyan. Salamat sa teknikal na kwalifikasyon na nakuha niya sa loob ng 5 taon sa kulungan, ang pag-aayos at pagbabago ng sasakyan ay naging napakahusay para sa kanya. Kinabukasan, nag-uusap-usap ang mga bilanggo tungkol sa nalalapit na karera at si Sam Chul ay nakatuon kay Tedong. Batay sa mga ipinakita ni Tedong sa kulungan noon, kumbinsido si Sam Chul na si Tedong ang magiging huling mananalo kahit na siya pa ang magmaneho ng pinakapangit na sasakyan. Kaya naman, pinag-usapan ni Sam Chul sa kanyang mga kasabwat na gawin ang lahat upang alisin si Tedong. Nakipag-ugnayan si Johan kay Sam Chul, sumang-ayon sa alok niya para sa pangmatagalang pakikipagsosyo. Sinabi ni Johan na nag-iwan siya ng regalo sa kotse ni Sam Chul at umaasa siyang gagamitin niya ang regalo na iyon upang gawing mas kawili-wili ang karera. Nang dumating ang oras ng kompetisyon, sunod-sunod na nagmaneho ang mga bilanggo ng kanilang mga sasakyan papasok sa racetrack. Bago magsimula, muling idiniin ni Johan na walang anumang alituntunin ang karera. Nangangahulugan din iyon na ang bawat driver ay maaaring gumamit ng anumang paraan upang manalo. Nang handa na ang mga driver, sa silid sa itaas, sinimulan na rin ni Duki Won at ng iba pa ang pagtaya. Kasabay ng pag-ingay ng mga gulong sa lupa, formal na nagsimula ang isang matinding karera hanggang kamatayan. Dahil sa binagong sasakyan, isang bilanggo ang pumindot sa gas, umarangkada at nanguna, ngunit sa kalagitnaan ng daan. Biglang umusok at sumabog ang sasakyan, namatay din ang taong ito sa lugar. Nang masaksihan ang eksenang ito, umalakpak si Duki Won bilang paghanga, sumisigaw na ang laro ay masyadong kapanapanabik. Ang mga mata ni Johan ay nakatuon naman kay Tedong. Mula pa nang magkita sila ni Tedong kahapon, naramdaman na ni Johan na pamilyar ang mukha niya. Maingat na inalala ang mga sinabi ni Tedong. Biglang napagtanto ni Johan na si Tedong pala ang skripisyo na personal niyang itinanim 5 taon na ang nakalipas.
Pagkatapos kumpirmahin, inutusan ni Duhan ang lalaking may tatoo na patayin si Taedong sa truck. Nang matanggap ang utos, ang lalaking may tatoo ay sumunod at hindi binitawan si Taedong. Tinignan din ng iba pang bilanggo si Taedong bilang isang banta. Lahat sila ay humahabol sa kanya mula sa likuran, kasama na ang boss. Gayunpaman, ang dami ng tao ay madaling magdulot ng kaguluhan at sa lalong madaling panahon, maraming sasakyan ang nagbanggaan habang hinahabol. Kinuha ni Taedong ang pagkakataon na iyon upang lumayo sa mga sasakyan sa likuran. Kinokontrol ni Duhan ang drone upang hanapin si Taedong at bigla siyang nakita na lumabas na nakamotorsiklo mula sa sulok. Sa kanyang mahusay na kasanayan, pinalipad ni Taedong ang motorsiklo sa ibabaw ng ulo ng boss at ang eksenang ito ay walang tigil na pinuri ni NPO. Ang lalaking may tatoo ay ayaw sumuko kay Taedong. Binuksan niya ang regalo ni Duhan, isang baril at walang tigil na binaril ito sa kanya. Sa kasamaang palad, naglagay na si Taedong ng patibong, gumamit siya ng kadena upang isabit ang isang tangke ng gas sa likod ng motorsiklo. Nang maabutan siya ng lalaking may tatoo, naipit siya sa tangke ng gas at parehong tumaob ang lalaki at ang sasakyan. Nang masaksihan ang eksenang ito, binago ni Duhan ang mga patakaran ng laro. Mula ngayon, ang layunin ng laro ay hulihin ng buhay o patayin si Taedong. Ang mananalo ay makakatanggap ng doble sa premyong pera. Dahil sa halagang ito, kinuha ng boss ang kanyang kutsilyo at sumugod upang makipaglaban kay Taedong. Ngunit minaliit pa rin niya ang lakas ng labanan ni Taedong. Sa loob lamang ng ilang galaw, ganap na natalo ni Taedong ang boss. Samantala, sa itaas, kinuha ni Duhan ang isang sniper rifle at patuloy na binaril ito kay Taedong. Nagtago si Taedong habang umaakyat sa motorsiklo. Nang mapansin niya ang mga mata ni Taedong na nakatingin sa rampa ng tulay, agad na naunawaan ni Duhan ang tunay na layunin ni Taedong sa pagpunta sa kanya kahapon. Upang makatakas, ginamit ni Taedong ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang kadena sa tangke ng gas na naging sanhi upang lumipad ang tangke ng gas at magdulot ng isang matinding pagsabog sa pinangyarihan. Sa gitna ng madugong apoy, pinatakbo ni Taedong ang motorsiklo ng buong bilis patungo sa rampa ng tulay at sa sandaling ito, pinindot din ni Duhan ang gatilyo sa likuran. Sa kabutihang palad, mabilis na nakakilo si Taedong at nakaiwas sa bala sa tamang oras. Pagkaraan ng maikling panahon, matapos tiyakin na walang sinuman ang nakakita sa kanyang kinaroroonan, nagpunta si Taedong sa electrical repair shop ng kanyang dating kasamahan sa kulungan, si Padre. Hindi lang pinahira ni Padre ang sugat ni Taedong, kundi pinatuloy din siya at binigyan siya ng smartphone. Nagtungo si Taedong sa columbarium upang bisitahin ang kanyang ina at kapatid at lalong sumiklab ang pagkamuhi sa kanyang puso. Upang matukoy ang utak sa likod ng pagtataksil sa kanya, nagpasya siyang magsimula sa abogadong si Kim, ang taong nagloko sa kanya. Pagkatapos ng paghahanap at pagsisiyasat, mabilis na natukoy ni Taedong ang kinaroroonan ni Abogado Kim at sinundan siya ng gabing iyon, tinuruan ng leksyon ang taong may mukhang tao, ngunit may pusong hayop. Nang saliksikin ni Taedong ang opisina ni Abogado Kim, natuklasan niya ang isang larawan at impormasyon ng isang babae. Tinanong niya si Abogado Kim kung ano ang gagawin niya sa mga bagay na ito. Sa ilalim ng banta ni Taedong, napilitang umamin si Abogado Kim na ang babaeng ito ay pinili upang maging isang kapalit na modelo para sa iba sa bilangguan. Kasama sa proseso ng pagtataksil ang pagsubaybay, pag-ipon ng pang-araw-araw na detalye ng buhay, at ang lahat ay nagkatugma sa naranasan ni Taedong. Habang tuliro pa rin si Taedong, sumugod ang killer doctor at nakipaglaban sa kanya sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, hindi katumbas ni Taedong ang doktor o ang abogado. Matapos talunin ni Taedong sa pangalawang pagkakataon, inihayag ng abogado na ang doktor ang pumatay sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagtapon ang doktor ng detonator sa silid. Sa kabutihang palad, mabilis na dinampot ni Taedong ang folder ng babae at tumalon sa bintana sa eksaktong sandali ng pagsabog, pagkatapos ay tumakas sa kaguluhan. Mabilis na nakaabot ang balita kay Duhan at agad niyang pinatay ang doktor upang manahimik. Para sa kanya, ang doktor ay isang kasangkapan lamang at ang pagpatay ay itinuring niyang libangan. Bumalik si Taedong sa tindahan ni Padre, batay sa sinabi ni Abogado Kim. Hindi mahirap hulaan na ang babae sa larawan, si Soo-hyun, ang susunod na biktima na maling makukulong. At tiyak na sinusubaybayan siya, gaya ng inaasahan. Sa sandaling ito, ginagamit ni Duhan ang kanyang sistema ng TSA-net upang subaybayan ang bawat galaw ni Soo-hyun ng walang bulag na lugar. Si Soo-hyun ay may-ari ng isang hair salon at ang pagpili sa kanya bilang tagapagkaloob ng kasalanan ay dahil sa kakaibang katangian ng kasong ito. Ang hangin sa kaso na hawak ni Duhan ay medyo kakaiba at pagkatapos ng paghahambing, natuklasan niya na ang hugis nito ay halos kapareho ng isang gunting na panggupit ng buhok. Kaya, pagkatapos ng pagpili, si Soo-hyun ay napili bilang scapegoat. Samantala, sa labas, ginagawa ni Taedong ang lahat upang matulungan si Soo-hyun. Naniniwala siya na ang kaso nito ang susi upang malutas ang misteryo kung paano siya mali ang pagkabilanggo. Humingi siya kay Padre ng isang tumpok ng mga piyesa ng makina at pagkatapos ng ilang sandali ng pagbabago ay matagumpay siyang gumawa ng isang tracking device at inilagay ito sa signal pole sa tapat ng hair salon ni Soo-hyun. Upang matulungan si Taedong, binigyan siya ni Padre ng kaunting pera at nangakong gagawin ang lahat upang suportahan ang kanyang mga aksyon. Labis
Labis na naantig si Taedong para sa isang taong dumaan sa napakaraming paghihirap tulad niya, si Padre ang huling init at suporta. Sa mga sumunod na araw, salamat sa mga kagamitan sa tindahan ni Padre, nag-install si Taedong ng mga kamera sa lahat ng dako sa paligid ng hair salon. Pagkatapos, nagtago siya sa tindahan, buong araw na pinagmamasdan ang mga kahina-hinalang tao na lumilitaw malapit sa may-ari ng tindahan. Isang araw, habang nagmamasid, isang babae ang pumasok sa tindahan upang makialam sa pera ni Padre. Kinontrol ni Taedong ang babae at hiniling na ibalik ang pera. Hanggang sa nagpaliwanag si Padre, nalaman ni Taedong na ang babae ay ang anak ni Padre, si Unbay. Si Unbay ay may rebelding personalidad. Sa unang pagkikita pa lang, pinilit na niyang bigyan siya ng pera ni Taedong. Sinasabing kung gusto niyang manatili sa tindahan, kailangan niyang bayaran siya linggo-linggo. Pagkatapos tanggapin ang pera, ginantihan pa ni Unbay si Taedong ng isang suntok. Hindi maiwasang magbulong ni Taedong na talagang kakaiba ang babaeng ito. Pagkatapos ng maraming araw ng pagmamasid, nakilala ni Taedong ang isang sasakyan at ilang tao mula sa surveillance camera. Natuklasan niya na ang mga taong ito ay lilitaw sa paligid ng hair salon sa parehong oras. Bukod pa rito, naisip din ni Taedong ang isang mahalagang punto, ang mobile phone ng biktima. Sa kanyang sariling kaso, hindi niya kailanman nakilala ang biktima, ngunit ang lokasyon ng telepono ng biktima ay ganap na tumutugma sa kanyang ruta ng paglalakbay. Batay sa impormasyon mula sa surveillance camera, hinulaan ni Taedong na mayroong isang motorsiklo na sumusunod kay Sohyeon, halos 24 paghahatid ito. Pinagsama sa kanyang sariling kaso, kumbinsido si Taedong na malapit nang mangyari ang insidente ng pagkawala at pagbabalik ng telepono. Gaya ng inaasahan, nang dumating si Taedong sa hair salon, lumabas na si Sohyeon. Sinabi ng anak ni Sohyeon sa kanya na nagpunta ang kanyang ina upang ibalik ang telepono. Sa kabutihang palad, nag-iwan si Sohyeon ng address bago umalis. Si Sohyeon ay nalinlang, pumunta sa tagpuan upang makipagkita sa isang babae na inaakalang may-ari ng telepono. Sa kabutihang palad, sa sandaling nakuha ng babae ang telepono, nagmaneho si Taedong, inagaw ang telepono, at mabilis na humarurot upang iwan ang mga humahabol sa kanya. Ang pagtakas ni Taedong ay walang dudang malaking banta kay Dohan. Upang hanapin si Taedong, nakipag-ugnayan si Dohan kay Kapitan Wang na minsan nang naimbestigahan dahil sa pagtanggap ng suhol. Nangako si Dohan na kanselahin ang buong investigasyon laban sa kanya at gumamit din ng promosyon at pagtaas ng sweldo upang akitin siya. Hinihiling na hanapin ni Kapitan Wang si Taedong. Una, pumunta si Kapitan Wang sa bilangguan upang malaman ang sitwasyon. Sa bilangguan, kinukwestiyon ni Warden Kang ang Chief Superintendent tungkol sa dahilan ng pagkawala ni Taedong. Gayunpaman, matagal nang nakikipagsabuatan ang Chief Superintendent kay Dohan at walang intensyon na isapubliko ang pagkawala ni Taedong. Nagsinungaling din siya kay Warden Kang, humihiling sa kanya na makipagtulungan kay Kapitan Wang upang lihim na hanapin si Taedong. Maingat na sinuri ni Kapitan Wang ang selda ni Taedong at natuklasan na itinago niya ang kanyang file ng kaso sa ilalim ng kama. Maya-maya, muling dumating si Kapitan Wang upang tingnan ang bangkay ni Abogado Kim. Dahil sa pagsabog, tuluyang nag-iba ang anyo ng bangkay ng abogado. Susunod, nagplano si Kapitan Wang na makipagkita kay Padre, ang dating kasamahan sa kulungan ni Taedong. Sa tindahan ni Padre, patuloy na nagtanong si Kapitan Wang. Sinubukan ni Padre na itago ang lahat, ngunit nakita pa rin ng pulis ang isang pagkakamali. Nagpumilit ang pulis na pumasok sa isang silid upang suriin. Hindi napigilan ni Padre. Sa kabutihang palad, ang nasa loob ng silid sa oras na iyon ay ang anak ni Padre. Nang malaman ang pagkakakilanlan ng hindi inaasahang bisita, ang mainiting si Unbi ay sumigaw ng mga pang-insulto. Ipinahayag niya na ang kanyang ginawa ay iligal na pagpasok at walang galang na pinalayas siya. Dahil dito, nakatakas si Taedong sa isang kapahamakan. Bumalik sa tindahan ni Padre, sinuri ni Taedong ang telepono at natuklasan na ang may-ari nito ay isang pianista. Maliwanag na siya ang biktima. Gusto ng utak sa likod ng lahat na gumawa ng isang peking eksena kung saan si Sohyeon ang maihawak ng telepono ng pianista pagkatapos ng krimen. Mula roon, gumawa ng isang peking ruta ng paglalakbay. Kaya, hinulaan ni Taedong na ang teleponong ito ay napakahalaga sa planong ito ng pagtataksil. Sa pagkaalam na dumating ang pulis, balak ni Taedong na umalis sa tindahan ni Padre upang hindi siya maabala. Ngunit hindi siya pinayagan ni Padre na umalis, iniisip na malamang na hindi na babalik si Kapitan Wang. Sa makatuwid, ang kanyang tindahan ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Gamit ang telepono ng pianista, kumilos si Taedong. Tumawag siya sa babaeng nakipag-ugnayan sa may-ari. Sinabing nakuha niya ang telepono at hiniling na bayaran siya upang bawin ito. Naniniwala ang babae, iniisip na si Taedong ay isa lamang magnanakaw. Pagkatapos payagan ng kanyang superior, sumang-ayon siya sa kahilingan ni Taedong. Nang gabing iyon, dinala ng babae ang bag ng pera sa pinagkasunduan na lokasyon. Nagmasid si Taedong mula sa hindi kalayuan, hiniling sa babae na ibigay ang pera sa isang delivery guy na nakamotorsiklo. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na pumunta sa mailbox ng isang tiyak na gusali upang bawiin ang telepono. Matagumpay na nakuha ng babae ang telepono nang hindi niya nalalaman na sinusundan siya ni Taedong. Sinundan ng babae, nakapasok si Taedong sa isang lihim na bodega. Pinatulog niya ang isang empleyado doon at pagkatapos ay isinuot ang uniforme ng taong ito upang lumusot sa loob at magmasid. Natuklasan niya na ang mga tao sa loob ay kumukuha ng mga fingerprint, buhok at iba pang tinatawag na ebidensya mula sa lahat ng uri ng gamit sa bahay upang gamitin sa pagtataksil. Lihim na ginamit ni Taedong ang kanyang telepono upang i-record ang eksena. Sa kasamaang palad, sa mahalagang sandali,
tumawag si Padre. Nagmasid si Padre sa kamera at natuklasan na isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa hair salon ni Soo-hyun. Dahil sa tawag na ito, natuklasan si Taedong. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang liksi, nagawa niyang makatakas sa paghabol. Sa sandaling ito, ang babaeng hitman sa ilalim ni Do-han ay nakalusot sa hair salon at ang hitman ay umaatake kay Soo-hyun. Sa kabutihang palad, dumating si Taedong sa tamang oras at sumali sa isang matinding labanan sa babaeng hitman. Naglaban ang dalawa ng walang nakakalamang. Sa kritikal na sandali, tumawag si Padre ng pulisya sa tamang oras. Kinuha ng dalawa si Soo-hyun at ang kanyang anak pabalik sa tindahan ni Padre bago dumating ang pulisya. Nagkataon na nasa tindahan din si Eunbay at ang mga mata ni Eunbi ay nakatuon kay Taedong. Napagtanto niya na siya ay isang banayad at mabait na tao. Ipinakita ni Taedong kay Soo-hyun ang kanyang mga dokumento sa investigasyon at diretsahang sinabi sa kanya ang tungkol sa nalalapit na pagtataksil sa kanya. Wala nang ibang mapupuntahan si Soo-hyun, kaya hinikayat ni Taedong at Padre si Eunbi na pansamantalang patuloyin ang mag-ina. Mabait din si Eunbay at pinatuloy niya ang mag-ina ni Soo-hyun ng gabing iyon. Ngunit kasabay nito, napansin ni Eunbi na may kakaiba sa mga kamakailang pangyayari. Napagtanto niya na marahil si Taedong ay hindi isang lubos na masamang mamamatay tao. Sa ilalim ng patuloy na pagtatanong ni Eunbay, umamin si Taedong na siya ay maling nakakulong. Dahil dito, hindi natulog si Eunbi buong gabi, iniisip na si Taedong pala ay isang kaawa-awang tao. Dahil sa nangyari kagabi, si Eunbay, na matagal nang may alitan sa kanyang ama, ay ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono sa unang pagkakataon. Labis na natuwa si Padre at agad na inilagay ang numero ng kanyang anak sa kanyang telepono. Pagbalik sa tindahan, nanood ng balita sina Padre at Taedong at natuklasan na ang pumatay sa pianista ay patay na. Napagtanto ng dalawa na hindi ito ang tanging scapegoat sa kasong ito. Pumunta si Taedong sa lihim na bodega sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, natuklasan niya na ang lahat ng mga empleyado na responsable sa pagkolekta ng ebidensya sa loob ay pinatay. At pagkatapos, mula sa conveyor belt na hindi kalayuan, may nahulog na bagay. Sa masusing pagtingin, ito ang ulo ng killer doctor. Sa tabi ng ulong iyon ay mayroon ding mga larawan ni Soo-hyun at Taedong, kasama ang isang tumpok ng pera na iniwan para sa kanya. Sa pagkilala na kinukutya siya ng utak sa likod ng lahat, nagalit ng husto si Taedong. Sa sandaling ito, sa malaking screen sa harap, lumabas ang larawan ni Eun at sa ibaba ay mayroong linya ng teksto. Siya ang tunay na kriminal. Mayabang na nagbigay pa si Do-han ng isang account name na nag-udyok kay Taedong na hanapin si Eun upang maghiganti. Sa dilim, itinuring ni Do-han ang kanyang sarili bilang Diyos. Ayon sa kanyang kagustuhan, kinokontrol niya ang ingranding larong ito. Ang mga tao sa bodega ay pinatay lahat sa utos ni Do-han. Kahapon, nang malaman niya na ang kanyang nasasakupan ay nagtago sa kanya upang gumawa ng isang hangal na bagay sa pamamagitan ng paggamit ng pera upang tubusin ang telepono. Hindi nagtanong si Do-han at inutusan niya ang babaeng hitman na patayin ang mga responsable sa bodega. Ngayon, hinayaan niyang hanapin ni Taedong si Eun dahil banta na ang mambabatas. Dahil nakatakas si Taedong, kinukwestiyon ni Eun at ng kanyang anak si Do-han at hinamak pa siya bilang isang utusan. Siyempre, hindi papayag si Do-han na may umakyat sa kanyang ulo, kaya nagplano siyang gamitin si Taedong upang alisin ang mambabatas. Sa sandaling ito, ganap na nabalutan ng galit si Taedong. Hindi niya alam na ang daan sa unahan ay puno ng panganib. Upang gawing mas kawili-wili ang laro, madaling nahack ni Do-han ang social media account ni Eun. Ginawa niyang pampubliko ang account mula sa pribado, sadyang upang masubaybayan siya ni Taedong. Batay sa impormasyon sa mga post, nalaman ni Taedong na si Eun ay kasalukuyang nasa Busan, at upang maghiganti, mag-isa siyang pumunta sa Busan. Samantala, sa Seoul, patuloy na hinahanap ni Kapitan Wang at Warden Kang ang kinaroroonan ni Taedong. Sa sandaling ito, tumawag si Taedong kay Warden Kang na nagpahayag na siya mismo ang huli sa tunay na kriminal upang linisin ang kanyang pangalan. Inagaw ni Kapitan Wang ang telepono at narinig ang anunsyo ng Busan train station sa kabilang linid at agad siyang umalis patungong Busan upang hulihin siya. Hindi makontak ni Padre si Taedong, kaya nagsimula siyang mag-alala. Medyo nag-alala din ang anak ni Padre na si Eunbi kay Taedong, kaya pumunta sila sa bilangguan kasama ang kanyang ama upang kumpirmahin ang sitwasyon. Matapos magtanong sa pari sa bilangguan, nakumbinsi sila na hindi pa nahuli si Taedong. Buti na lang at matalino si Eunbay, naalala niya na ibinigay ng kanyang ama ang kanyang telepono kay Taedong. Nagpunta ang mag-ama sa isang tindahan ng telepono, nagsinungaling na nawala ang telepono. Pagkatapos ng paghahanap, mabilis nilang natukoy ang lokasyon ng telepono at natuklasan na si Taedong ay nasa Busan. Sa Busan, natuklasan ni Taedong na ang target na si Eun ay nag-host ng isang party sa isang yate. Tahimik na lumusot si Taedong, hindi nagtago kundi diretsong hinarap si Eun at lihim na binuksan ang voice recorder sa telepono. Sinusubukang linlangin siya na umamin sa kanyang mga krimen. Nakilala ni Eun si Taedong, ang kanyang scapegoat, ngunit nagpakita siya ng matinding kayabangan. Pagkatapos pumatay ng isang tao, wala siyang naramdamang anumang pagkakasala at nagpatawag pa ng isang grupo ng mga tauhan upang patayin si Taedong. Sumali si Taedong at ang mga
mga tauhan sa isang labanan hanggang kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, ang pinuno sa kanila ay may kaunting kaalaman sa martial arts na naglagay kay Taedong sa isang dehado sa away. Nakipag-ugnayan si Eng Ki-ong kay Duhan, ipinagyayabang na nahuli niya si Taedong at napagtanto rin niya na ang kaalaman ni Taedong sa kanyang kinaroroonan ay tiyak na dahil ipinagkanulo siya ni Duhan. Nagkunwari si Duhan na sumuko, nangako na ibabalik ang perang ibinayad sa kanya ni Eng Ki-ong para sa trabaho. Tungkol naman kay Taedong, kahit anong gusto ni Eng Ki-ong gawin sa kanya ay ayos lang kay Duhan, ganoon siya kakalokohan. Ngayon ang ika-negatibo is 0 taong anibersaryo ng kamatayan ng mga magulang ni Duhan at ang mga miyembro ng pamilya ni Duhan ay nagtipon sa isang templo upang manalangin para sa namatay. Ang kanyang tiyuhin ay isang psychiatrist at naisip niya na si Duhan, pagkatapos dumaan sa trahedya ng pagkawala ng pareho niyang magulang, ay tiyak na may psikolohikal na trauma. Naglaro si Duhan ayon sa iniisip ng kanyang tiyuhin, nagkunwari na malungkot. Ngunit pagtalikod niya, may malamig na ngiti siyang hindi nakita ng iba. Sinabi ng kanyang tiyahin na nagmamadali siyang ayusin ang pamamahagi ng mana ng mga magulang ni Duhan. Sa labas, nagpakita ng kababaang loob si Duhan na sinasabing hayaan na lamang ang tiyahin ang magdesisyon. Ngunit sa katunayan, palihim siyang nag-utos sa kanyang bulag na yaya na tuluyang kalabanin ang lahat ng kanyang kamag-anak kasama na ang tiyahin. Pinamunuan ng yaya ang mga hitman at hindi nagtagal ay naligo sa dugo ang lahat ng kamag-anak. Nang magbuntong hininga ang kanyang tiyahin, may mapanghamak pa ring tono ito sa pagsasalita. Sa pag-uusap, nalaman natin na ang yaya ay ang tunay na ina ni Duhan na itinuring ng pamilya bilang isang mababang babae mula sa labas, ngunit siya rin ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Duhan. Noong araw, dahil sa takot na baka hindi kayanin ng yaya ang pang-aapi ng mga kamag-anak at umalis, ang paraan ng pagmamahal ni Duhan at siya, bilang tunay na ina, ay marangal na tinanggap ang pag-ibig na iyon. Pagkatapos magsalita, kinuha ng yaya ang sandata at pinatay ang tiyahin. Samantala, sa Busan, si Taejong ay sinilaw ni Ki-ong sa loob ng kabin ng yate. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, dumating sina Diakono at Yunbay. Habang naghahanap sila sa lahat ng dako, nakita nila si Captain Guang at Warden Kang na dinala ang kanilang grupo sa kalapit na lugar. Napakakagyat ng sitwasyon, naghati sina Diakono at Yunbi upang maghanap. Kaagad na bumalik si Ki-ong sa kabin kung saan nakakulong si Taejong upang ilipat siya. Ngunit, nawawala na si Taejong. Bago yun, napansin ni Diakono ang kakaiba sa bangkang ito. Pumasok siya at nailigtas si Taejong. Sa kasamaang palad, nakita ni Warden Kang sina Taejong at Diakono, pinayuhan niya si Taejong na sumama sa kanya at nangakong tutulungan siya sa pamamagitan ng opisyal na channels. Nagsalita si Diakono na sinasabing kung talagang gusto ni Warden Kang na tulungan si Taejong, wag lang siyang magsalita. Sa sandaling ito, lumitaw si Captain Guang at humarang sa kanilang daan. Ngunit, mula sa likuran, biglang inatake ni Yunbi ang pulis. Pagkatapos, walang pag-aatubili, direkta niyang inispray ang fire extinguisher sa mukha ni Warden Kang. Salamat sa pagtutulungan ng mag-ama, matagumpay na nailigtas si Taejong. Nang gabing iyon, natulog si Taejong sa silid ni Yunbay. Naalala ni Yunbi ang maamong hitsura ni Taejong na may mainit na mata. Lalong ninitiwala siya na hindi siya masamang tao. Kinabukasan, nagpasalamat si Taejong kay Yunbay. Dahil din sa kanya, mas naging maayos ang relasyon ng mag-ama. Paulit-ulit na pinakinggan ni Taejong ang audio recording na pinagtatawanan siya ni Ki-ong, umaasa na makahanap ng butas mula doon. Samantala, batay sa text message na ipinadala ni Taejong sa kanya kaninang umaga, pumunta si Warden Kang sa locker sa istasyon at kinuha ang mga dokumento na may kaugnayan kay Ki-ong. Tinawagan ni Ki-ong si Johan, naghihinala na si Johan mismo ang nagdala kay Taejong. Dahil sa kanyang katalinuhan, agad na naunawaan ni Johan na may tumutulong kay Taejong. Kausap ni Taejong si Diakono, sinabi niya na kahit pumunta siya sa Busan na mailayuning maghiganti sa kaibuturan ng kanyang puso, ang gusto lang talaga niyang matanggap ay isang simpleng paghingi ng tawad. Narinig ni Yunbi ang mga salitang ito, lalo siyang naniwala na si Taejong ay isang mabait at mapagmahal na tao. Upang hanapin si Taejong, tumawag si Ki-ong ng mas maraming tauhan, habang si Taejong naman ay lihim na nag-aayos ng mga kasangkapan at gumagawa ng isang improvised na baril. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-post si Ki-ong ng isang hamon sa social media, na hinahamon si Taejong sa isang paghaharap kinabukasan ng Siyam-se. Bago ang oras ng paghaharap, nakinig si Taejong sa kwento ni Diakono na alala ni Diakono ang masakit na nakaraan. Noong taon na iyon, nag-away sila ng kanyang asawa at hindi sinasadyang nahulog niya ang sigarilyo sa silid na naging sanhi ng malaking sunog. Pagkatapos, dahil sa labis na takot, hindi siya naglakas loob na pumasok sa bahay upang iligtas ang kanyang asawa, kaya't ipinapalagay ng pulisya na sinadya niyang patayin ang kanyang asawa at dahil sa insidenteng ito, nagtatanim si Yunbi ng galit sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagsasanay si Taejong sa pagbaril dahil gawa sa sarili ang baril. Ang lumalabas sa laras ay hindi bala kundi mga pako na may katulad na nakamamatay na lakas. Tinawag ni Yunbi si Taejong para mag-almusal. Napansin ng kanyang matalik na kaibigan na tila may gusto na si Yunbi kay Taejong. Nagbisikleta si Yunbi papunta sa convenience store para bumili ng sigarilyo at nakita si Captain Wang na lumabas sa tindahan. Sinundan ng pulis ang signal ng telepono ni Taejong hanggang doon at inaalam ang eksaktong lokasyon. Nagmamadaling umalis si Yunbay, ngunit hindi nagtagal. Naalala ni Captain Wang na ang babaeng nagbibisikleta ay ang anak ni Diakono, kaya't agad siyang humabol kay Yunbay. Sa kabutihang palad, napakagaling ni Yunbi magbisikleta, kaya nagtagumpay siyang putulin ang paghabol ng pulis. Dali-dali niyang iniulat sa kanyang ama at kay Taejong na dumating na ang pulis. Para tulungan si Taejong, gumamit sina Diakono at
at Yunbi ng isang plano para malayo ang mga pulis. Habang hinahabol ng pulis ang mag-ama, umakyat si Taejong sa bubong at tumakas sa isang maliit na eskinita. Pagkatapos ay kinuha ang isang motorsiklo na nakaparada doon. Pagdating ng pulis at hinarang ang sasakyan ni Diakono at Yunbay, natuklasan nilang wala si Taejong sa sasakyan at napagtanto nilang naloko sila. Galit na galit si Captain Huang ngunit wala siyang magawa. Muling tinanong ni Warden Kang si Diakono tungkol sa kinaroroonan ni Taejong. Ngunit tumanggi pa rin si Diakono na magsalita. Sa kanyang paningin, hindi kailanman umiral ang mamamatay tao na si Taejong. Ang tinulungan niya ay si Taejong lamang na sumusuong sa panganib upang patunayan ang sarili niyang kawalang sala. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi sina Diakono at Yunbi at nakita ang matalik na kaibigan ni Yunbi na walang malay sa sahig. Ang umaatake sa matalik na kaibigan ay si Johan na nakatayo sa tabi. Batay sa kanyang sistema ng surveillance camera, alam ni Johan na ang tumulong kay Taejong ay sina Deokno at Anbi. Ngunit hindi niya maintindihan, sina Deokno at ang kanyang anak ay walang kaugnayan kay Taejong. Bakit kailangan nilang isakripisyo ang lahat upang tulungan ang isang estranghero? Upang lang masiyahan ang sarili niyang kuryosidad, nagpakita si Johan dito. Nang mapagtanto na masama ang kanyang intensyon, si Eunbi ay labis na nagalit, ngunit pareho silang hindi kalaban ni Johan. Bitbit ang pag-asa sa resulta ng laro, mabilis na umalis si Johan. Malapit sa ika-negatibo siyam ng gabi, dumating si Taejong sa takdang oras at hiniling kay Jockey Ong na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, si Jockey Ong ay nanatiling labis na mapagmataas, hindi lang hindi humingi ng tawad, kundi patuloy pang kinukutya si Taejong at nagmalaki pa na papatayin niya ito ngayong gabi. Hindi makontrol ang galit, dinampot ni Taejong ang baril, tinutok ito sa mga kalaban at inatake ang mga ito isa-isa. Pagkatapos ng ilang rounds, karamihan sa mga tauhan ay natalo ni Taejong. Ang natitira na lang ay ang tauhan na minsan nang tinalo siya na nananatiling mabangis at malakas, patuloy na nagpapalabas ng mga nakamamatay na atake patungo kay Taejong. Ngunit minamaliit niya ang kalaban, nakita lamang ni Taejong na sinamantala niya ang pagkakataon, madiing inatake ang mahinang punto ng lalaking ito, pagkatapos ay kinuha ang pala at pinalo siya ng isang masakit na hampas. Kaagad pagkatapos, mabilis na hinabol ni Taejong si Jockey Ong na nagtatangkang tumakas. Hinabol din ng mga tauhan si Taejong mula sa likuran. Sa ilalim ng dilim, nagbukas ang tatlong panig ng isang mapanganib na habulan sa tunel. Nagpaputok ng baril ang mga tauhan mula sa likuran. Si Taejong naman ay matalinong nagmamaneho at humahagibis sa mga sasakyan sa tunel upang umiwas sa bala. Sinubukan ni Jockey Ong na banggain si Taejong. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kurbadang dingding ng tunel, dumulas ng mabilis doon. Kasabay nito ay hinawakan niya ang baril at walang humpay na nagpaputok sa bintana ng sasakyan ni Jockey Ong. Nang dumating ang tamang sandali, iniwan ni Taejong ang motorsiklo at tumalon papasok sa sasakyan ng mga tauhan. Nang hindi man lang nag-aksaya ng lakas, ay madali niyang inasikaso ang natitira sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, nagkarera siya kay Jockey Ong. Halos magkasabay na sumugod ang dalawang sasakyan sa sobrang bilis. Sa napakalapit na distansya, binaril ni Taejong ang bintana ng sasakyan ni Jockey Ong at tulad ng isang bulldozer, sinugod niya ang kanyang sasakyan sa sasakyan ng kalaban. Sa pagkakataong ito, isang malaking truck ang dumating mula sa labas ng tunel. Sa gitna ng matinding tensyon, nagmadali si Taejong na lumiko upang maiwasan ang aksidente. Sa kabaligtaran, si Jockey Ong at ang kanyang sasakyan ay binangga at naipit ng truck. Hinila ni Taejong si Jockey Ong na malubhang nasugatan mula sa sasakyan, binuksan ang voice recorder sa telepono at hiniling na umamin ito sa kanyang kasalanan. Ngunit kahit na malapit na siya sa kamatayan, nanatili pa rin ang mapagmataas na ugali ni Jockey Ong. Sa oras na ito, may tumawag sa telepono ni Jockey Ong. Ang tumatawag ay si Director An. Naalala ni Taejong ng husto, noong nakikipaglaban siya kay Jockey Ong, binanggit nito na si Director An ang nag-ayos ng lahat. At si Director An ay si Dohan. Sinagot ni Taejong ang telepono. Si Dohan ay walang balak na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit niya ang tungkol sa karera ilang araw na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito lang natauhan si Taejong, na ang mapagmataas at mayabang na lalaking iyon pala ang utak sa likod ng lahat. Sa telepono, ginamit ni Dohan ang isang matigas na tono upang pag-usapan ang eksena ng aksidente sa karera na kinaroroonan ni Taejong. Kaagad na napagtanto ni Taejong na ang lalaking ito pala ay nagmamanman sa kanya malapit dito. Pilit na nagtanong si Taejong, nais malaman kung ano talaga ang layunin ni Dohan. Diretsong sumagot si Dohan na nag-aayos lang siya ng mga bagay-bagay at naglalaro. Bukod pa rito, ang napakagandang pagganap ni Taejong ay nagbunga sa intensyon ni Dohan na hilahin siya patungo sa kanyang panig. Ipinangako niya na bibigyan siya ng 5 bilyon at tutulungan siyang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit mariing tumanggi si Taejong. Ang buhay at mga mahal sa buhay na nawala sa kanya, hindi mabibili ni Dohan kahit gaano pa karaming pera ang gamitin niya. Sa ilalim ng madilim na gabi, nagdeklara si Taejong na lubos niyang pababagsakin si Dohan na hindi na siya makakapagsabi ng mga salitang demonyo na iyon kailanman. Ngunit nagpakita si Dohan na hindi siya natatakot sa paghihiganti ni Taejong. Walang anumang bagay sa mundong ito ang kinatatakutan niya. Hindi pa nagtatagal, personal na pinatay ni Dohan ang ama ni Duki Ong. Ang kongresista ay nagbayad sa kanya upang tahimik na ayusin ang kaso ng pagpatay ng kanyang anak. Ibinunyag pa ni Dohan ang isang lihim sa naghihingalong kongresista. Ang totoo, ang mga magulang ni Dohan ay siya mismo ang pumatay. Ang dahilan ay dahil gusto ng kanyang mga magulang na mag-abuloy ng kanilang ari-arian sa isang templo. At sa panahong iyon, si Dohan, isang teenager na 16 na taong gulang pa lamang, ay sobrang kalmado na ibinintang ang pagpatay sa kanyang mga magulang sa ibang mamamatay tao. Samantalang ang sarili naman ay nagkunwari bilang isang inosenteng teenager na nawala ng parehong magulang.
Pagkatapos mapatay ang kongresista, mabilis na inasikaso ng cleaning team ni Do-han ang eksena. Si Do-han naman ay pumasok sa bahay ni Deok-no at sa silid ni Taejong, inobserbahan ang lahat tungkol sa kanya. Sinunog niya ang litrato ni na Deok-no at ng kanyang asawa at mga anak, labis siyang mausisa. Susunod, paano magpapakita ng kontra-atake si Taejong laban sa kanya. Samantala, ang mag-ama na Deok-no ay inambus pagkatapos lang ayusin ang kotse. Ang Police Special Task Force, sa utos ni Captain Kwang, ay sumugod sa gate ni Taejong. Ang dahilan ay dahil si Deok-no ay nasa loob ng saklaw ng suspect sa pagpatay sa kongresista. Sinubukan ni Eunbi na pigilan sila ngunit hindi siya kalaban. Dahil sa pisikal na puwersa, wala siyang nagawa kundi tingnan ang kanyang ama na dinadala. Samantala, natanggap din ni Taejong ang balita na si Deok-no ay inaresto. Sa loob ng kulungan, mariing iginiit ni Deok-no na siya ay inosente, ngunit sinabi ng opisyal na nakatanggap sila ng sulat sa ilalim ng kanyang pangalan na ipinadala sa kongresista. Bukod sa paghingi ng pera, nagbanta rin ito na aalisin ang kalaban. Pagkatapos ay naglabas sila ng sunod-sunod na larawan ng pinangyarihan ng massacre noong araw na iyon. Ngunit hindi alam ni Deok-no kung nasaan ang mansyon, paano siya makakapagpadala ng liham doon. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa social media. Sa pinangyarihan, natagpuan din ang fingerprint ni Deok-no na may katumpakan na 79%. Kahit lumundag pa siya sa ilog dilaw, hindi na ito malilinis. Ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang kaligtasan ni Eunbi. Gaya ng inaasahan, tama ang hula ni Deok-no ng gabing iyon, nag-utos si Captain Kwang sa kanyang mga tauhan na arestuhin si Eunbi dahil sa hindi nararapat na pagtatrabaho, tumanggap ng bahagi ng pera pagkatapos ng kriminal na aktibidad. Agad na tumugon si Deok-no, iginiit na hindi kailanman gumawa si Eunbi ng ganoong bagay at kung maglakas loob itong hawakan ang kahit isang daliri ni Eunbi, hindi niya ito patatahimikin. Bumalik si Taejong sa tindahan ng pag-aayos ng kagamitang dekuryente. Napansin na magulo na ang paligid. Natuklasan din niya ang kamera na nakakabit sa dingding. Dahil pinaghihinalaan niyang baka minamanmanan siya ni Johan sa kabilang panig, kinuha ni Taejong at inihagis ito. Sa sandaling ito, bumalik si Eunbi. Siya ay parehong mapait at nagingit-ngit habang kinukuskos ang mga mapanlait na salita sa pinto. Hindi matiis ni Taejong na makita siyang nagdurusa, kaya hinila niya ito sa isang tabi. Sinasabi ni Eunbi na kasalanan niya, habang ang kanyang ama ay nakakulong at naghihintay ng hatol, wala siyang magawa. Pinakalma ni Taejong, sinabihan siyang kumalma at hayaan siyang asikasuhin ang iba. Pagkatapos, tinawagan ni Taejong si Johan, sinisisi ito kung bakit idinamay niya ang ibang tao, gayong siya ang kanyang target. Mas mabuting magkita sila at ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, sinabi ni Johan na kung mas maaga sanang napagtanto ni Taejong, hindi sana humantong sa ganito ang kanyang mga kaibigan. Inutusan niya si Taejong na pumunta sa tunel at buksan ang mailbox. Sa loob ay ang kutsilyo na ginamit niya upang patayin ang kongresista. Bukod pa rito ay may isang unlimited check. Sa esensya, si Taejong ay may dalawang pagpipilian, alin man sa umamin ng kasalanan para kay Deok-no o sumama sa kanya. Kapag nagawa na niya ito, anumang halaga ng pera ang gusto niya ay maibibigay niya. Naalala ni Deok-no ang bawat sandali kasama si Eunbi. Ang alaala ay napakalambing at masaya hanggang sa taon na kailangan niyang makulong. Maliit pa si Eunbi, ngunit napakaunawa. Madalas siyang bumisita at ipinagmamalaki ang kanyang achievement report. Ngunit naisip ni Deok-no na hindi siya karapat-dapat marinig ang mga salitang ito. Kung malalaman ng lahat na siya ang kanyang anak, ang dugong kriminal ay pagtatawanan lamang siya. Ayaw niyang magdusa si Eunbi, kaya't walang awa siyang sinabihan na huwag siyang tawaging ama. Gayunpaman, pagkatapos makalaya, nang bumalik siya sa tindahan ng pag-aayos ng kagamitang dekuryente, nakasalubong niya si Eunbi. Nagpakita si Eunbi na walang pakialam, ngunit nang malaman niya na wala nang ibang mapupuntahan si Deok-no, masakit niyang inalok ang isang kondisyon. Kung gusto niyang manatili, kailangan niyang magbayad ng renta bawat buwan, at hindi sana papayag si Deok-no sino ang mag-aakala na si Eunbi ay nawala ng pasensya at umalis. Kinabukasan, balisang bumisita si Eunbi, at nang silang dalawa na lang ang natira, sumenya si Deok-no na lumapit siya. Pinayuhan niya na anuman ang mangyari, hindi siya lilingon at tumakas na, huwag siyang mag-alala sa kanya. Nag-ipon din si Deok-no ng maliit na halaga ng pera na makakatulong kay Eunbi sa hinaharap. Ito ay nasa drawer ng mesa. Pagkatapos magsalita, umalis siya kasama ang warden at humarap si Deok-no sa interview. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagprotesta, kundi umamin na siya ang salarin sa pagpatay sa kongresista. Gayunpaman, napansin ng warden ang nagmamasid sa salamin na mayroong hindi tama. Sinabi niya ito kay Captain Wang, nagtataka kung may tinatago ito. Ngunit syempre, wala siyang pakialam kung ang tao ay nagkumpisal na, sundin na lang at ang ebidensya ay maliwanag na, bakit pa mag-imbestiga ulit para lang mapagod. Pagkatapos, pinayuhan pa ni Captain Wang ang warden na huwag makialam sa buhay ng iba dahil isa lang siyang walang kwentang bantay. Balik kay Taejong, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Nakita lang si Taejong na nakasuot ng helmet, humahagibis sa kalye at huminto sa istasyon ng pulisya. Lumabas na, inako niya ang responsibilidad para kay Deok-no, at si Deok-no, na nakaupo lang sa isang sulok, ay biglang pinakawala ng pulis. Hindi maintindihan ni Deok-no kung ano ang nangyayari, ngunit nang dumaan siya kay Taejong, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin. Gusto niyang tanungin ito kung bakit, ngunit hindi siya makadaan sa pader ng pulisya na itinayo. Bumalik si Deok-no sa tindahan ng pag-aayos ng kagamitang dekuryente, kung saan pinapanood ni Eunbi ang video sa pagitan nilang mag-ama. Pagkakita sa kanyang ama, agad niyang napagtanto ang intensyon ni Taejong. Ngunit sinisi rin niya ito dahil sa pag-amin sa isang bagay na hindi niya ginawa. Naunawaan ni Deok-no ang pag-aalala ng kanyang anak at paulit-ulit lang na humingi ng tawad dito. Samantala, pagkatapos arestuhin si
Tejong, tinawagan ni Pulis Kwang si Dohan. Sa lalong madaling panahon, dumating din siya sa istasyon ng pulisya. Hindi maintindihan ni Dohan kung bakit sa sitwasyong ito, nagpakita pa si Tejong ng kadakilaan. Hindi ba't mas maganda kung kinuha na lang niya ang tseke at nabuhay ng masagana sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Ngunit sumagot lang si Tejong na lagi siyang mausisa at nagtataka kung bakit gumagawa si Dohan ng ganoong kalupitan. At ngayon ay napagtanto niya, si Dohan ay parang bata, gumawa ng masama at ayaw umako, umaasa sa kapangyarihan at otoridad, isinisisi sa iba ang kanyang baluktot na pag-ugali. Nagalit si Dohan nang marinig ito, kaya pagkalabas niya ng istasyon ng pulisya, tinawagan niya ang hepe ng istasyon. Sabi ng hepe, sa kasalukuyan, si Tejong ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong pagkatapos tumakas, at ngayon na nangyari ang ganitong sitwasyon, hindi sigurado kung may apply pa bang ibang paraan. Ngunit hindi inaasahan, pagkarinig ni Dohan nito, agad siyang nag-utos na patayin si Taejong matapos itong ikulong. Ang tagapamahala ng kulungan na si Warden Kang, na inatasang maghatid kay Taejong pabalik sa bilangguan, ay maagang dumating kinabukasan, at kasama niya ang isang mas mababang opisyal. Sa sasakyan, patuloy na tinanong ni Warden Kang kung bakit ibinigay ni Taejong sa kanya ang item mula sa locker. Sinabi lamang ni Taejong na mula noong nasa kulungan siya, bukod sa opisyales ng simbahan, si Warden Kang lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sa sandaling ito, ang mas mababang opisyal ay kailangang umihi kaya huminto sila sa gilid ng kalsada. Naghihintay lamang ng pagkakataon, pagkaalis ng kabilang panig, agad na umalis sa kanyang pwesto si Warden Kang at umupo sa upuan ng driver. Pagkatapos, sa pagkamangha ni Taejong, nagmaneho siya papunta sa ilalim ng tulay at binuksan ang posas ni Taejong. Nagtaka si Taejong nang makita iyon, ngunit sinabi lang ni Warden Kang na magtipon na siya kasama ang kanyang mga kasama. Lumabas na sinundan ni Warden Kang ang address na ibinigay ni Taejong, nakuha ang lahat ng ebidensya at recording. Bukod pa rito, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan sa pagitan ng hepe ng istasyon at ni Dohan. Matapos sabihin iyon, nagpaalam si Warden Kang kay Taejong at pumunta upang makita ang hepe ng istasyon. Naramdaman ng hepe ng istasyon na may mali sa kanyang ekspresyon at tinanong si Warden Kang kung bakit siya naroon. Hindi ba't inihatid niya si Taejong? Ngunit hindi inaasahan, sinuntok ni Warden Kang ang kabilang panig ng walang sabi-sabi. Samantala, dumating si Dohan sa kanyang art exhibition. Ito ang ika-negatibo 100 estatwa na ginawa niya at ang kakaibang katangian nito ay mabilis na umakit ng maraming atensyon. Nakipagkita si Taejong sa mag-amang diakono. Kahit hindi sila nagsasalita, alam ng tatlo sa kanilang puso na hindi maiiwasan ang paparating na labanan, kaya't nagsimula silang maghanda ng mga sandata. Sa kalagitnaan, iminungkahi ni Diakono na dapat silang magkaroon ng tiyak na plano at hindi dapat padalos-dalos na sumugod sa lungga ng kalaban. Sumang-ayon din si Unbi, gayunpaman, hindi na ang tindahan ng kuryente ang angkop na lugar, kaya dinala ni Taejong ang dalawa sa kanyang base. Habang kinuha ng mag-amang Diakono ang kanilang gamit, napansin ni Taejong ang ilang lumang larawan ng pamilya sa mesa at tinitigan ang mga ito. Sinabi ni Taejong sa sarili na kukunin niya agad ang katarungan. Sa kabilang banda, nagbukas din si Dohan ng isang auction sa espesyal na okasyong ito at napakaraming mayayamang negosyante ang dumalo. Bago magsimula ang auction, tumawag pa siya sa hepe ng istasyon upang tanungin kung anong progreso na. Sa ilalim ng mahigpit na pagmamasid ni Warden Kang, sinabi ng hepe ng istasyon na hindi na nakayanan ni Taejong at nagpakamatay. Nagduda si Dohan nang marinig iyon, ngunit hindi na nagtanong pa at nang babaan ng hepe ng istasyon ang telepono, lumingon siya kay Warden Kang na nag-record din ng lahat. Nagsimulang magsaliksik ang tatlong tao at natuklasan na pagkatapos ng bawat auction, may bagong kaso pagkalipas ng humigit kumulang 10 araw. At bawat gawa na nilikha niya ay katumbas ng taong nasa saklaw ng pagkakasala na siya ring bayad para takpan ang kaso. Pagsapit ng gabi, naghintay ng matagal si Warden Kang at sa wakas ay dumating ang investigative team. Ngunit sa sandaling ibibigay na niya ang lahat ng ebidensya, pinigil siya at dinala palayo. Lumabas na binayaran din ang grupong ito. Sa parehong oras, papunta na rin si Taejong sa eksibisyon, gaganapin ang huling laban ngayong gabi. Inasahan na ito ni Dohan, kaya inutusan niya ang tagapamahala na ihanda ang lahat dahil sasalubungin niya ang isang espesyal na tao. Mabilis na dumating ang oras ng auction, ang estatwa ay tila isang iskultura, ngunit may malalim na kahulugan. Ang panimulang presyo ay 6.1 bilyong won at ang bawat pagtaas ng presyo ay hanggang 300 milyong won. Bagaman binili ang tagapamahala ng bahay, naramdaman niya ang malakas na pang-akit na nagmumula sa estatwa at sumumpa na maaari niyang ibenta ang buo niyang ari-arian upang bilhin ito. Sunod-sunod na itinaas ang mga numero at ang mga mayayamang negosyante at aristokrata ay sunod-sunod na nagtaas ng presyo. Nang akalaing hihinto ang numero sa 7.5 bilyon, biglang nag-alok ang isang misteryosong panauhin sa isiiroong ng 8 bilyon. Agad namang lumaban ang tagapamahala ng bahay at nag-alok ng 9 bilyon, ngunit hindi inaasahan, inalok ng misteryosong panauhin ang huling presyo na 10 bilyon. 10 bilyon, unang tawag, 10 bilyon, pangalawang tawag, 10 bilyon, pangatlong tawag, sige, ang estatwa na ito ay pag-aari na ng Ginoong Ife. Nang hinayang ang tagapamahala ng bahay dahil hindi niya nakuha ang estatwa, ngunit sinabi ni Dohan na kilala niya ang panauhing iyon at ang kaibigan na ito ay walang pera, kaya paano niya babayaran ang estatwa. Pagkatapos, inanyayahan ng host si Dohan na magbigay ng talumpati dahil gumagawa siya ng mga gawa sa ilalim ng pangalang Aleli, kaya walang nakakaalam kung sino siya. Maaari itong ituring na unang pagkakataon na lumabas siya sa ilalim ng pangalang Aleli, kaya lahat ay mausisa
kumpiyansa at interesado. Gayunpaman, hindi nag-abalang pansinin si Duhan, tahimik siyang tumayo mula sa kanyang upuan at pumunta sa room upang makilala ang misteryosong panauhin. Tiyak niyang si Taejong iyon, ngunit nang lumingon ang kabilang panig, hindi niya inaasahang si Do Ki-woong iyon. Lumabas na buhay pa pala siya at laking gulat upang iligtas ang kanyang buhay. Nakipagtulungan siya kay Taejong at ikinulong si Duhan. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok ang mga pulis at inaresto si Duhan sa kadahilan ng pagtatago ng ebidensya at pinaghihinala ang pagpatay. Tuwang-tuwa si Do Ki-woong na makita si Duhan na inihahatid palayo at hindi nakalimutang itaas ang isang friendly na daliri. Mabilis na nakarating ang balitang ito kay Taejong na naglalagay ng gamit sa kanyang bag. Ang sandata ay isang nail gun. Masaya si Deacon No dahil sa wakas ay naaresto si Duhan, ngunit naniniwala si Taejong na hindi magiging madali ang lahat. Sa impluwensya ni Duhan, maaga o huli ay palalayain din siya. Tungkol naman sa mga estatwa, pinabalik ng tagapamahala ng bahay ang mga ito sa mansyon at inutusan ang babaeng asasin na sunduin ang kanyang batang amo. Ngunit sa daan, may isang sasakyan na humarang sa kanila at sumigaw na sira ang sasakyan. Walang pagdududa ang naghatid, bumaba siya upang tingnan ang hindi nalalaman na ninakaw ni Taejong ang isa sa mga ito. Nag-alala si Eunbi nang malaman na nag-iisa si Taejong, ngunit pinakalma lang siya ni Taejong sa pamamagitan ng kanyang headset at pinayuhan siyang manatili sa tabi ni Deacon No sa panahong ito. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi mahulaan, walang nagawa si Eunbi kundi sundin siya, ngunit hindi niya nakalimutang paalalahanan din siyang mag-ingat. Samantala, dinala si Duhan sa istasyon ng pulisya. Nakita ng kasama niya sa selda na nakasuot siya ng mamahaling damit, kaya humingi siya ng pera dahil matagal na siyang hindi nakakakain ng sapat. Ngunit sinabi ni Duhan na hindi siya magtatagal doon. Hindi makipagnegosasyon ang kasama sa selda kay Duhan, inakala niyang mayabang ito, kaya natulog na lang siya. Sa katunayan, ayon sa sinabi ni Duhan, wala pang 10 minuto ang lumipas, may ilang sasakyan na pumarada sa labas ng istasyon ng pulisya. Mula sa loob, maraming mga thug ang lumabas, armado ng mga sandata at sumugod sa loob. Hindi nakapag-react ang mga pulis na nakaduty sa gabi at sunod-sunod silang pinatumba. Mabilis na tumakbo si Captain Guang sa harap ni Duhan, nagmamakaawa na patawarin siya kapalit ng pabor na ginawa niya, ngunit ang resulta ay sinaksak siya. Pagkatapos, pinalaya na rin si Duhan. Ang istasyon ng pulisya na kanina lang ay tahimik ay ngayon ay naging isang buhay na libingan na may mga bakas ng sariwang dugo at mga katawan na nakakalat sa paligid. Tinanong ng boss kung nasaan si Taejong, ngunit sinabi lang ni Duhan na hahanapin niya ito. Pagkatapos, nakipagkita siya sa babaeng asasin. Pinapaalalahanan siya na oras na para isagawa ang susunod na hakbang. Narinig ni Deacon No ang ingay at inakalang nakabalik na si Eunbi, ngunit nakita niya si Duhan na nakakadena ang liig ni Ki-woong. Lumabas na si Ki-woong ay nahuli din ng babaeng asasin. Hindi nagtagal, nagmaneho si Eunbi pabalik at nakakita ng isang kahina-hinalang sasakyan. Agad siyang nagmamadaling tinanggal ang kanyang helmet at sumugod sa loob, ngunit hindi inaasahang nasaksihan niya ang babaeng asasin na sinaksak ang kanyang ama. Sa parehong oras, inilabas na rin ni Ki-woong ang huling hininga. Galit na kinuha ni Eunbi ang paso ng halaman at inihagis ito sa kalaban. Mabilis na naglaban ang dalawa. Kahit may kaalaman si Eunbi sa martial arts, mas mahina pa rin siya kumpara sa pambihirang husay ng babaeng asasin. Nag-alala si Deacon No para sa buhay ng kanyang anak, kaya pinilit niya itong umalis. Ayaw man ni Eunbi, wala siyang nagawa kundi tumakas muna. Nang makita iyon ng babaeng asasin, ininsulto niya si Eunbi dahil nakita na ang nangyari sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin iniligtas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo at hinabol si Eunbi para makipag-ayos. Ngunit hindi inaasahan, paglabas niya sa pinto, may isang tabla na dumulas at nagpatumba sa kanya at dahil doon ay nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sinamantala ni Eunbi ang pagkakataon, kinuha ang kutsilyo at sinaksak ang babaeng asasin. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta kay Deacon No. Pinakalma siya at sinabing magsumikap dahil paparating na ang ambulansya. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos niyang magsalita, isang kamay ang humawak sa kanya. Sa kabilang banda, nagpanggap si Taejong bilang isang tauhan ng paghahatid at matagumpay na nakapasok sa base ni Duhan. Pagkatapos, habang hindi nakatingin ang gwardiya, nagpalit siya ng direksyon at pumasok ng mas malalim. Kasabay nito, tumawag si Duhan at labis siyang natuwa nang matuklasan na si Taejong ay nasa loob ng kanyang bahay. Agad siyang nagbaba ng telepono at pumunta para manghuli ng biktima. Samantala, ginamit ni Taejong ang nail gun upang sirain ang scanner at matagumpay na nakarating sa control room. Ngunit habang hinahanap niya ang ATV drive, hindi niya sinasadyang na-activate ang alarm. Agad na tumalon si Taejong bago magsara ang pinto. Ngunit pagdating sa labas, nakita niya ang boss. Nagpasalamat ang lalaki dahil naniwala siya sa Diyos at sa wakas ay nakita niya si Taejong muli. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang makipaglaban hanggang kamatayan sa kanya. Pagkatapos, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na sumugod. Nakita ni Taejong na hindi maganda ang sitwasyon, kaya bumalik siya sa loob. Sa madilim na ilaw, si Taejong ay lumaban habang umaatras. Nagtapon siya ng smoke grenade at ginamit ang pagkakataon upang talunin ang bawat isa sa kanila. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Taejong ang mga estatwa bilang sandata, ngunit hindi inaasahang nang basagin niya ang isa. Nakakita siya ng isang patalim sa loob. At ang boss ay armado rin ng isang arko. Binaril si Taejong. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Taejong at nagtago sa likod ng pader. Nang maubusan ng pana ang boss, nagload ulit siya. Nakita ni Taejong iyon at sabay-sabay na sumalakay. Walang nagpatalo, suntok sa isa't isa. Sa buong proseso, dahil sa pagsasanay sa kulungan, walang pinsala si Taejong. Pagkatapos, dinampot niya ang patalim at nang sasaksakin na sana ang boss, nahawakan ito ng boss. Walang nagawa si Taejong kundi kalagka rin siya. Ginamit ng boss ang kanyang lakas para itumba siya. Ngunit tumagal lang ng ilang segundo ang kanyang pagyayabang dahil sinaksak na siya ni Taejong sa tagiliran gamit ang
patalim. Pareho silang abala sa pakikipaglaban, hindi napansin na nakabalik na si Duhan. Dinampot niya ang arko at binaril si Taejong, mabuti na lang at nakaiwas siya. Pagkatapos, kinuha ni Duhan ang katana na nasa kamay ng isang estatwa at ang AXB na naglalaman ng kanyang mga krimen ay nasa hawakan ng espada. Lumabas na matagal nang napansin ng mga tauhan ni Duhan si Taejong. Ngunit hindi nila siya ibinunyag at hinayaan siyang pumasok sa bitag, kaya hindi madali para kay Taejong na makapasok. Napagtanto ni Taejong ito at nagdesisyon na makipaglaban kay Duhan, ngunit hindi inaasahan, sa parehong oras, dinala ng babaeng assassin si Eunbi. Hinamon ni Duhan si Taejong, kung papatayin niya ang boss, ililigtas niya ang buhay ni Eunbi. Siyempre, si Taejong ay may malinaw na pag-iisip. Sinabi niya kay Duhan na siya ay walang pakialam at walang puso, samantalang si Taejong ay nag-iisip ng mabuti bago gumawa ng isang bagay. Kaya inilapag niya ang kutsilyo. Nagsimulang manlait si Duhan, sinabi niyang ang isang taong tulad ni Taejong ay napakatapang, ngunit pinili pa rin ang awa. Pagkatapos, personal na pinatay ni Duhan ang boss at sinaksak din si Taejong sa binti, na pilitang lumuhod. Sa kabila nito, nagbiro pa rin si Duhan, tinatanong si Taejong kung nahulaan niya kung sino ang ika-negatibo 100 estatwa. At plano niyang sisihin si Eunbi sa lahat ng krimen matapos patayin si Taejong. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang espada. Mabilis na nakaiwas si Taejong at sinamantala rin ni Eunbi ang pagkakataon na makawala. Nang malapit na siyang mamatay sa saksak ng babaeng assassin, humarang si Taejong, pinigilan ang atake. Ngunit ang suntok ay nagpahimatay kay Eunbi. Si Taejong, gamit ang kanyang mga kamay at paa, ay salita na umiiwas sa mga atake. Pagkatapos, inihagis niya sa balikat ang babaeng assassin at pinatulog ito. Si Duhan na lang ang natira. Ngayon, siya ay tuluyang nabaliw, iwinawasiwas ang kanyang espada. Naglaban ang dalawa mula sa pasilyo hanggang sa control room, salita na sinasaktan ang isa't isa. Gayunpaman, mas mahusay pa rin si Taejong. Mabilis niyang napatalsik ang salamin at espada ni Duhan. Akala niya matatapos na ang lahat dito. Ngunit hindi inaasahan, ipinakita lang ni Taejong kay Duhan ang video kung paano niya sinaktan ang nakababatang kapatid ni Taejong at kung gaano kawalang pag-asa ang mukha ng bata nang walang dumating para iligtas siya. Ang galaw na ito ay nilayon upang pukawin si Taejong, upang mawalan siya ng kontrol at katinuan. Tulad ng inaasahan, tuluyang nabaliw si Taejong, kinuha ang katana at sinaksak ito sa balikat ni Duhan. Ngunit hindi inaasahan, lalo lang itong nagustuhan ni Duhan, umaasa siyang papatayin siya ni Taejong. Siyempre, alam ni Taejong ang kanyang balak, ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kung papatay si Taejong ng tao, wala siyang pinagkaiba kay Duhan. Nanatili siyang may katinuan, nagbanta lamang at sinaksak ng mas malalim ang kutsilyo, ikinabit si Duhan sa projection screen sa likod niya. Sa huli, kinuha ni Taejong ang ATV drive mula sa hawakan ng espada, at bago umalis ay hindi niya nakalimutang suntukin pa si Duhan sa mukha. At ang mga piraso ng projection screen ay nagdulot ng problema sa supply ng kuryente, at hindi nagtagal ay sumabog ang base ni Duhan. Ang masamang tao ay sa wakas ay nagbayad sa apoy. Sa kabilang banda, si Diakono ay maswerteng nakaligtas at dinala sa ospital sa tamang oras. Sa tabi niya, naghihintay pa rin si Eunbi upang ibalita ang magandang balita. Samantala, humarap si Taejong sa korte dahil naipagtanggol niya ang kanyang sarili at nagbigay ng maraming ebidensya. Idineklara siyang inosente ng hukom na ibinalik ang kanyang kalinisan at napakaliwanag ng kalangitan. Nakahinga ng maluwag si Taejong. Ngayon, maaari na siyang tumayo sa harap ng libingan ng kanyang ina at kapatid at sabihin na nabunyag na ang mga krimen. Pagkaraan ng 6 na buwan, si Taejong ay may matatag na buhay. Hindi na siya nag-iisa kundi kasama niya na ang kanyang mga kasama, sina Eunbi at Diakono. Ang kanyang base ay binago rin, naging isang maliit na coffee shop. Dito, tinuruan din ni Taejong si Eunbi kung paano magtanim, ngunit patuloy lang siyang nakatingin sa kung saan at mumingiti sa kanya. Pagkatapos, dumating din si Warden Jiang para sa pagbubukas ng shop. Nagdala pa siya ng mga potted plant bilang regalo sa paglipat ng bahay. Magalang na nagpasalamat si Taejong kay Warden Jiang na nagpaalala sa kanya na huwag na siyang tawagin ganoon at pinayagan siyang tawagin siya sa kanyang pangalan. Sa pagtatapos ng pelikula, masayang namuhay ang tatlo, puno ng tawanan na nagpapaalala sa atin na ang paggawa ng masama ay may kapalit at ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang nagdadagdag ng merito, kundi nagdudulot din ng mas maraming magagandang bagay sa buhay.